Nagsimula ang kwento sa isang tila normal na paaralan na may ilang estudyanteng naglalakad sa courtyard. Sa loob ng paaralan, nakarating tayo sa cafeteria kung saan maraming estudyante ang nagtatanghalian. Isang lalaki ang natutulog sa mesa hanggang sa dumating ang kanyang matabang kaibigan na may dalang pagkain at tinawag siyang Gavin Clark. Sinubukan siyang gisingin ng kaibigan niya at sinabing nagdala siya ng pagkain para makakain ito. Iniisip ng kaibigan na pagod ang lalaki dahil napuyat ito sa pakikipag-usap kay Senya Scott. Nalilitong nagising. Nagtaka ang binata kung nasaan siya at nakapansin ng napakabangong amoy sa hangin. Tumingin siya sa tray at nakita ang isang kompletong pagkain na may kanin at manok, na mukhang nagulat. Bigla, tumalon ang lalaki at sumigaw para marinig ng lahat na ito ay totoong pagkain. Ngayon, nakatitig ang lalaki sa mga plato, naglalaway sa gutom, at nagulat ang kanyang kaibigan sa reaksyon niya. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang lamunin ang pagkain sa mesa na parang isang mabangis na hayop. Sabi ng matabang kaibigan na dahan-dahan lang, kundi ay mabubulunan siya. Pagkatapos ay nagalit siya dahil napagtanto niyang kinakain ng bida ang sarili niyang pagkain. Pagkatapos kumain ng lahat, lumitaw ang lalaki na busog at sinabing sa wakas ay nakabalik na siya. May seryosong tingin. Iniisip niya na hindi siya makapaniwala, ngunit mukhang totoong nabuhay siyang muli. Tinanong siya ng kaibigan kung busog na siya at kung gutom na multo ba siya sa dati niyang buhay. Sumagot ang bida na totoong muli siyang nabuhay mula sa isang multo na nagutom. May nakakakilabot na ngiti, ibinunyag niya na sa isang nagyayelong apocalypse, namatay siya sa gutom. Walang maintindihan ang kaibigan at nagtanong kung nakipaghiwalay ba ang girlfriend niya kaya siya nagkakaganito. Pagkatapos ay ipinatong ng lalaki ang kamay sa balikat ng kaibigan para pakalmahin ito at ipaliwanag ang sitwasyon. Sabi niya, buhay si Yaneo Parker at ngayon ay pwede na silang magsimulang muli at bawiin ang lahat. Nalito si Yaneo at sinabihan ang kaibigan na tigilan na ang pagiging kakaiba dahil syempre buhay siya. Tinanong ng bida kung anong petsa na, at sumagot ang kaibigan niya na 08,008-2024-24. Ipinaliwanag ng lalaki na sa loob ng kalahating buwan, papasok ang mundo sa isang ice age dahil sa 3 buwang blizzard. Iniisip ng kaibigan niya na kalokohan iyon dahil kalagitnaan ng tag-araw at tinanong kung may problema ba siya. Sinabi ng binata na kailangan niya ng tulong, at sinabi ni Yanil na gagawin niya ang lahat dahil sa kanilang pagkakaibigan. Kaya, humiram ang bida ng 1,000 at naibuga ng kanyang kaibigan ang iniinom sa gulat. Tinanong ng matabang lalaki kung seryoso siya at kinumpirma ng binata na seryoso siya. Agad na tumanggi si Yanil, sinasabing kahit ibenta pa niya ang sarili niyang ama, hindi siya makakakuha ng 1,500. Tinanong ng bida kung magkano niya ibebenta ang kanyang ama at hula ni Yanil ay nasa 500,000 dilawumibon ang pinakamataas. Nainis ang lalaki at sumigaw na si Yanil ang nagbebenta ng kanyang ama, tinawag siyang walang puso. Sa sandaling iyon, isang mag-asawa ang dumaan sa kanila, at sinabi ng lalaking blonde na nagpareserba siya ng pribadong silid para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay tumingin ang dalawang magkaibigan sa direksyon ng mag-asawang kadarating lang. Sabi nitong si Zack, ipapakita niya kay Senya ang isang malaking bagay pagkatapos ng hapunan, at nagustuhan niya ang ideya. Nakilala ni Yan Newell ang babae bilang si Senya at itinuro na niloloko niya ang kanyang kaibigan kasama si Zack Yang. Pagkatapos ay lumingon ang mag-asawa at nagkaharap sila sa dalawang lalaking nakatayo doon, nanonood sa lahat. Nagulat si Senya at tinanong kung ano ang ginagawa ni Gavin doon na may gulat na itsura sa mukha. Nagalit ang matabang kaibigan at sinabing nag-ipon si Gavin para ibili siya ng mamahaling damit. Walang pakialam ang babae at sinabing hindi siya magpapaliwanag ng kahit ano dahil ito ay kung ano mismo ang nakikita nila. Nag-flashback ang bida sa dati niyang buhay kung saan inalagaan niya ito matapos siyang iwanan. Naalala niya na ilang beses siyang pinagtaksilan nito at namatay siya sa gutom dahil sa kanya. Sinubukan ng kaibigan niya na kumbinsihin si Gavin na umalis na dahil hindi na nagtatago ang babae, pero sinabi ng lalaki na hindi siya nagmamadali. Nalilito si Yanil at nagtanong kung bakit sila mananatili dahil sa pagtingin pa lang sa kanya ay nasusuka na siya. Inasar ni Zack ang bida, sinasabing tinawag siyang clingy ni Senya, at mukhang tama nga siya. Pagkatapos ay sinabihan ng dalaga si Gavin na tigilan na ang panggugulo sa kanya at sinabing ang lahat ng ginawa niya ay panliligalig, at nandidiri siya sa kanya. May seryosong tingin. Tinanong ng bida kung tapos na ba silang magsalita. Tinanong ng lalaking blonde kung hindi ba siya aalis at sinabi ni Senya na kahit lumuhod pa siya, hindi niya ito babalikan. Sinubukan siyang hilahin ng kaibigan niya, ngunit humingi si Gavin ng 5 minuto pa para ayusin ang sitwasyon. Hindi maintindihan ni Yanil kung bakit at nagtataka kung bakit ang isang mabait na tulad niya ay hindi makita kung sino talaga siya.
Tumawa si Zack at sinabing gustong-gusto niyang makita ang mga gimmick ng lalaki sa loob ng 5 minuto, at kung nakakaaliw, bibigyan niya ito ng premyo. Walang pag-aalinlangan, sinampal ng malakas ng bida ang lalaking blonde sa mukha. Nagulat ang babae sa eksena at desperadong sinigaw ang pangalan ni Zack. Ang kaibigan at lahat ng nasa paligid ay napanganga sa nangyari. Hawak ang kanyang mukha, nagalit ang lalaking blonde at tinanong kung paano siya naglakas loob na saktan siya. Pagkatapos ay itinaas ni Zack ang kanyang kamao sa galit at naghanda na gumanti. Sumigaw siya na tatapusin niya ang bida, ngunit nanatiling kalmado at hindi gumagalaw sa kinatatayuan ang lalaking may maitim na buhok. Bago pa man makakilos ang lalaking blonde, sinipa siya ni Gavin sa mukha at sinabihang umalis na. Humanga ang matabang kaibigan sa lakas ng kanyang kasama at nagtaka kung gaano siya kalakas. Nang nasa sahig na si Zack, tumakbo si Cinia na nag-aalala para tingnan kung ayos lang siya. Sinigawan niya si Gavin. Sinasabing malaking gulo ang pinasok niya sa pananakit sa tagapagmana ng isang malaking korporasyon. Tumayo ang lalaking blonde at sinabing black belt siya sa taekwondo at hindi siya magpapatalo sa isang loko-loko. Nang hindi man lang binibigyan ng oras ang lalaking blonde na mag-react, sumuntok muli ang bida at tinawag siyang basura. Iniisip niya na ang apocalypse ay isang pagkakataon para matutong lumaban, at madali lang harapin ang isang tulad nito. Nagulat ang kaibigan niya sa lakas ng kanyang kasama at nagtanong kung kailan pa siya naging ganoon kalakas. Nagalit ang babae at sumigaw na pagsisisihan ng lalaki ang pananakit kay Zack. Pagkatapos ay sinabihan niya ang bida na lumuhod at humingi ng tawad, kung hindi ay hindi niya ito mapapatawad. Nawalan ng pasensya, sinampal ng lalaki ang dalaga sa mukha at tinanong kung sino siya sa akala niya. Galit na tumayo ang lalaking blonde at nagbantang wawasakin ang bida, sinasabing kasindali lang ito ng pagdurog ng langgam. Ngunit bago pa man siya makakilos, sinuntok siya ng bida ng uppercut sa baba. Sinasamantala ang pagkakataon. Mabilis na kinuha ng lalaking maitim ang buhok ang isang bagay mula sa bulsa ng jacket ng blonde. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang spray can at sinabing alam niyang mahahanap niya iyon sa kanya. Sumigaw ng desperado ang lalaking blonde at sinabihan ang bida na ibalik agad ang bagay. May ngisi, tinanong ng lalaking maitim ang buhok kung ilang babae na ang nasaktan niya gamit ang bagay na iyon. Itinanggi ng kabilang lalaki ang lahat at sinubukang bawiin ang spray, sinasabing hindi niya alam ang pinagsasabi nito. Walang sinayang na oras, isinpray ng bida ang buong laman ng lata sa mukha ng lalaking blonde. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit, at tumakbo ang babae, nag-aalala, para tingnan kung ano ang nangyari. Tinanong niya kung anong problema, pero sinabihan siya ng lalaking blonde na lumayo at huwag lumapit sa kanya. Naging kakaiba ang mga mata ng lalaki, at tila tuluyan na siyang nawala sa sarili. Pagkatapos ay lumingon siya at hinawakan ang babaeng katabi niya na may itsurang baliw. Wala sa kontrol, napunit ng lalaking blonde ang damit ng dalaga sa harap ng lahat. Nagpanik ang babae at sumigaw na tumigil siya dahil nasa gitna sila ng cafeteria. Desperadong sumisigaw ng tulong ang babae habang patuloy siyang inaatake ni Zack ng walang kontrol. Inanunsyo ng bida na tapos na ang 5 minuto, at gulat pa rin ang kanyang kaibigan sa eksena. Ipinaliwanag niya na ang spray ay isang substance na nagpapawala ng katinuan sa isang tao at ginagawa siyang isang halimaw. Nag-aalala ang kaibigan niya tungkol sa pulis pero sinabi ng lalaki na hindi isusugal ni Zack na malantad. At saka, dahil napaka-proud, ang tagapagmana ng Dragon Group ay susubukang maghiganti sa sarili niyang paraan. Sumang-ayon si Yaniel at sinabing dahil sa kanyang personalidad, haharapin niya ito ng pribado. Pag-alis sa cafeteria, tinanong ng matabang lalaki kung saan sila pupunta ngayon. May ngiti sa kanyang mukha, sumagot ang bida na ibebenta niya ang kanyang bahay. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang real estate agency, at mukhang nag-aalala ang kaibigan sa ideya. Kinuwestiyon niya ang pagbebenta ng nag-iisang bahay ng kanyang mga magulang, ngunit desidido na ang lalaki. Iniisip ng binata na sa pera kailangan niyang mag-imbak ng mga supply para sa apocalypse. Inabot ng real estate agent ang mga papel at sinabing hindi kailangang magmadaling magbenta dahil napakataas ng mga presyo. Pag-alis sa lugar, tinanong ng kaibigan kung ano ang susunod nilang pupuntahan. Pagkatapos ay inanunsyo ng bida na may ngiti na ngayon na ang oras para gumastos ng pera. Maya-maya, dumating ang dalawang magkaibigan sa isang napakalaking supermarket. Nagsimulang humingi ang lalaki sa empleyado ng 1,000 unit ng harina, bigas at mantika at humingi rin siya ng 10,000 unit ng bawat delatang pagkain sa estante. Lubos na nagulat ang attendant sa order at tinanong kung sigurado ba ang Ginoo. Kinumpirma ng binata at nagbiro ang kanyang kaibigan, tinanong kung magbubukas ba siya ng sariling supermarket. Pagkatapos ay nagtanong kung nagde-deliver ba ang market, at sinabi ng empleyado na oo, sila na ang bahala sa lahat.
Tinanong ng lalaki kung may bodega ba ang pamilya ng kanyang kaibigan, at tinanong ni Yaniel kung doon ba niya ilalagay ang lahat. Pagkatapos ay nakiusap ang binata na hiramin ang bodega at ang address para makabili pa siya ng mga gamit. Sa sandaling iyon, dalawang babae ang lumitaw sa supermarket, sina Izal, na pinapanood ang mga lalaki. Nakilala nila siya at inasar dahil sa pagiging biktima ng panloloko, kinukwestiyon kung paano niya kayang mamili sa lugar na iyon. Sunod, umorder siya ng 5 state-of-the-art na computer at 10 telebisyon at video game console. Iniisip ng lalaki na sa apocalypse, mahalaga ang libangan para magpalipas ng oras. Tuwang-tuwa ang empleyado at tinawag siyang pinakamalaking customer ng taon, na ikinagulat ng dalawa. Nagulat ang mga babae sa halaga at nagtaka kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking pera ang isang mahirap na tulad niya. Pagkatapos ay hiniling ng bida na ipapak ang lahat ng electronics at mga winter jacket. Nagtataka ang babaeng may lilang buhok kung talagang mahirap siya dahil nakagastos na siya ng mahigit 1,000 vilyo. Napagpasyahan nila na isa siyang mayamang nagpapanggap at ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanila. Iniisip ng lalaki na halos handa na siya para sa apocalypse, at ngayon kailangan niyang mag-focus sa mas mahalagang bagay. Isang boses ng babae ang bumati sa kanya, at agad siyang nakilala ng lalaki na may seryosong tingin. Lumapit ang dalawa at pinuri siya, sinasabing bigla siyang naging mas gwapo. Naalala niya na sa apocalypse, pinamunuan nila ang ilang mga siga at minsan siyang ninakawan, halos iwan siyang mamatay sa lamig. Tinanong ng may lilang buhok kung bakit siya tahimik at inaya siyang kumain. Tinanggap ng lalaki ang imbitasyon at sinabihan ang kanyang kaibigan na iuwi ang mga gamit habang may aasikasuhin siya. Nagdiwang ang mga babae na pumayag ang tanga at plano nilang ubusin ang lahat ng pera niya sa isang magarbong restaurant. Sabi ng bida, gutom na gutom siya at umalis sa pamilihan kasama ang dalawang babae. Maya-maya lang, dumating ang tatlo sa harap ng isang gusali na mukhang napakamahal at marangya. Dinala siya ng mga babae sa restaurant, at nagkunwari siyang nagulat sa kung gaano kamahal tingnan ang lugar. Pagkapasok sa magarbong lugar, tinanong ng isa sa mga babae ang lalaki kung ano ang masasabi niya sa pagkain doon. Tinitingnan ang menu, nagkunwari ang bida na nagulat at nagtanong kung hindi ba medyo mahal. Walang pakialam ang dalawa at sinabing kung hindi siya o-order, sila na lang ang o-order para sa kanilang sarili. Ang nakaberde namang damit ay umorder ng lahat ng pinakamamahaling pagkain sa menu mula sa waitress. Isang oras makalipas, sinabi ng babaeng may lilang buhok na busog siya, dahil matagal na siyang hindi nakakain ng ganoon karami. Tinanong niya si Gavin kung kumusta ang pagkain niya, at sinabi niyang masarap pero kailangan niyang lumabas sandali. Pagkatapos ay tumayo ang bida mula sa mesa at mahinahong naglakad patungo sa reception area. Doon, hindi niya pinansin ang bill at hiniling na maghanda sila ng 100 mesa na may parehong mga pagkain para sa 10 araw mula ngayon. Nalaglag ang panga ng empleyado sa hiling at tinanong niya kung sigurado ba ang Ginoo. Inabot lang ng lalaki sa babae ang isang VP card at sinabing babayaran niya ang lahat ng pauna. Naalala niyang kumakain ng delatang pagkain noong apocalypse at gusto niyang masigurado ang masarap na pagkain para sa hinaharap. Iniisip ng mga babae na nagbayad siya at tinawag siyang isang mayamang tanga, plano nilang bumili ng mga bag pagkatapos. Kinumpirma ng receptionist ang malaking order at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa bill ng kanilang mesa. May ngiting tagumpay. Kinuha ng binata ang kanyang card at sinabing kaya nilang magbayad para sa kanilang sarili. Iniisip niya na halos naubos na niya ang lahat ng pera mula sa bahay, at ngayon ay oras na para umutang. Pagkatapos ay sinimulan ng lalaki na i-access ang iba't ibang online loan website sa kanyang telepono. Habang naglalakad sa kalye, ipinagdiriwang niya ang pagkuha ng 2 milyon mula sa 35,000 mula sa 36 na kumpanya. Bigla, nagsimulang tumunog ang cellphone ng bida, at lumitaw ang pangalang Sharon sa screen. Sa kabilang linya, galit na sumisigaw ang babae na nagtatanong kung saan siya nagpunta. Sa telepono, sinabi ng lalaki na may biglaang nangyari at pauwi na siya. May nanunuyang ngiti, tinanong niya kung bakit siya ang dapat magbayad ng bill. Sa kabilang linya, sumisigaw ang babae na siya ang nagyaya sa kanila na kumain. Sumagot ang binata na hindi niya sila inimbitahan at sila ang kumaladkad sa kanya doon. Nagalit ang may lilang buhok at nagtanong kung inaasahan ba niyang sila ang magbabayad para sa mamahaling pagkain. Hinamak niya sila at tinanong kung bakit sila nagrereklamo sa presyo kung sila ang nagpumilit na umorder ng pinakamamahaling pagkain. Isang lalaki sa restaurant ang tumawag sa kanila na isang kahihiyan at sinabing si Gavin ay isang talunan na hindi makapagbayad. Pagkatapos ay tinanong niya ang receptionist kung totoo bang umorder siya ng 100 mesa, at kinumpirma ito ng babae. Desperado,
Nagmakaawa ang babae kay Gavin na bumalik at bayaran ang mga bill dahil napakarami niyang pera. Ibinaba ng lalaki ang telepono at sinabing hindi siya magbabayad para sa dalawang spoiled na tulad nila. Nagpanik ang mga babae dahil wala silang pera, at ipinaalam sa kanila ng manager na hindi sila nagpapautang. Sa galit, nagpa siya ang babae na tawagan ang isang lalaking nagngangalang Hunter para turuan ng leksyon ang bida. Samantala, dumating ang binata sa harap ng isang lottery store na may plano sa isip. Naalala niyang nanalo siya sa lottery sa dati niyang buhay, at ngayon ay mas malaki pa ang mapapanalunan niya. Gamit ang kanyang alaala mula sa nakaraan, pinunan ng lalaki ang tiket ng mga numerong alam niyang mananalo. Hawak ang tiket, sinabi niyang kailangan na lang niyang maghintay ng 2 araw para sa mga resulta. Pagkatapos ay bumalik ang bida sa bodega at natagpuan ang kanyang kaibigang si Yaniel sa sahig. Nagreklamo ang matabang lalaki na iniwan siya, ngunit nangako ang kanyang kaibigan na ilalabas siya para magsaya. Sa loob ng bodega na puno ng mga kahon, tinanong ng kanyang kaibigan kung ano ang punto ng paggastos ng napakalaki. Ipinaliwanag ng binata na sa Apocalypse ang mga supply na ito ay magliligtas ng mga buhay at hiniling kay Yaniel na magtiwala sa kanya. Sabi ng kanyang kasama na kung hindi lang mukhang normal ang lalaki, iisipin niyang nabaliw na ang kaibigan niya. Ngumiti ang bida at sinabing walang dapat ipagmadali dahil sa loob ng ilang araw, maniniwala na sa kanya ang matabang lalaki. Bigla, may mga kakaibang lalaking lumitaw, at tinanong ng isa sa kanila kung siya ba ang lalaking nagngangalang Gavin Clark. Kinumpirma ng binata ang kanyang pagkakakilanlan at tinanong kung sila ba ay mga tauhan ng isang lalaking nagngangalang Hunter. Isang kalbong lalaki na may hawak na bat ang nag-akusa sa kanya ng pangingialam sa babae ni Hunter at tinawag siyang matapang. Natakot ang matabang kaibigan at nagbantang tatawag ng pulis habang pinalilibutan sila ng mga siga. Ninisiyan siya ng kalbong lalaki at hinamon siyang tumawag, para makita kung sino ang unang darating, ang pulis o siya. Pagkatapos ay humakbang ang bida at sinabihan ang kanyang kaibigan na hindi niya kailangang tumawag sa mga awtoridad. Pinagtawanan ng mga siga ang ugali ng binata at tinawag siyang duwag dahil ayaw niyang isali ang pulis. Sinubukan ng matabang kaibigan na makipagnegosasyon at sinabing ang kanyang ama ang pinuno ng isang malaking kumpanya ng konstruksyon. Nakilala ng kalbong lalaki ang pangalan at sinabing hindi niya ito gagalawin, ngunit ang target nila ay si Gavin. Desperado, sumigaw ang kanyang kasama sa bida na tumakbo habang sinusubukan niyang pigilan ang lalaki. Itinulak ng isang lalaking blonde ang matabang kaibigan, at naghanda ang kalbong lalaki na atakihin ang binata gamit ang isang baseball bat. Takot na takot, desperadong sinigaw ng matabang kaibigan ang pangalan ni Gavin habang pinapanood ang eksena. Pinigil ng bida ang bat gamit ang isang kamay at sinabing mabagal ang atake at hindi pa kailanman nagsanay ang lalaki. Sunod, isang malakas na sipa ang pinakawalan niya sa tiyan ng kalbong lalaki na naging dahilan para mabitawan nito ang bat. Dumura ng kaunting dugo ang malaking lalaki at tinanong kung paano naglakas loob ang paslit na gawin iyon. Kinuha ng binata ang bat mula sa sahig at isang solidong palo ang ibinigay sa mukha ng siga. Napakalakas ng tama na tumama ang bat sa bibig mismo ng kalbong lalaki, na iniwan siyang gulat. Natakot ang ibang mga siga at sinabing walang awa ang bata dahil tuluyan niyang pinatumba ang kalbong lalaki. Habang nakapatong ang bat sa kanyang balikat, ngumiti ang bida at hinamon ang lahat ng iba pa na sabay-sabay siyang sugurin. Itinuturo ang mga siga, tinitigan niya sila ng tingin na puno ng kumpiyansa at determinasyon. Pagkatapos ay sumigaw ang lalaking blonde sa kanyang mga kasama na ubusin ang lakas at tapusin ang bata. Sa mabilis at tiyak na mga galaw, pinatumba ng binata ang lahat ng mga siga at tila nag-enjoy. Nagulat ang matabang kaibigan at nagtaka kung iyon pa rin ba ang Gavin na kilala niya. Nang lahat ay nasa sahig, tinanong ng lalaki kung sapat na iyon, at sumuko agad ang mga siga. Pagkatapos ay humingi siya ng 100,000 mula sa bawat isa sa kanila, at sumigaw ang lalaking blonde na ito ay pangingikil. Dahil sa kawalan ng pasensya, isa pang suntok ang pinakawalan ng bida sa mukha ng siga na sumigaw sa sakit. Nagbanta ang lalaki na babalian niya ang kanilang mga binti kung hindi sila magmamadali at mag-transfer. Ilang sandali pa, nakatanggap ng notification ang telepono ng binata para sa 600 sirubong sa kanyang account. Iniisip niya na hindi siya malupit ngunit binago ng Apocalypse ang kanyang isipan magpakailanman. Niyakap ng bida ang kanyang kaibigan at sinabing dadalhin niya ito sa isang lugar na talagang kapana-panabik. Dumating ang dalawa sa isang nightclub na puno ng ilaw, na may ilang taong sumasayaw sa sahig. Nagustuhan ng matabang kaibigan ang lugar at sinabing perpekto ito para mag-relax pagkatapos ng napakaraming gulo. Pumunta ang lalaki sa bar at sinabi sa babae na hinahanap niya ang boss para sa isang delivery.
Bigla, naglalakad ang dalawang magkaibigan sa isang pasilyo na may linya ng ilang security guard na nakasuit. Takot na takot si Yaniel, at tinanong ng bida kung kapanapanabik ba ang sitwasyon o hindi. Sabi ng matabang lalaki, bumibilis ang tibok ng puso niya, at ito ang maling klase ng excitement. Nagsimulang sumigaw ang mga security guard na dumating na si Mr. Lowe, na lalong nagpakaba sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tumayo sila sa harap ng isang lalaking nakatalikod, na may mahabang lilang buhok. Lumingon ang lalaki, na nagpapakilalang isang matandang lalaki na nagtanong kung naroon sila para sa isang delivery. Sabi ng bida, ito ang unang beses nilang magkita at naparito siya matapos marinig ang tungkol sa delivery. Tinanong naman ni Mr. Lowe kung nasaan ang mga produkto dahil wala namang dala ang dalawa. Habang nakangiti, sinabi ng lalaki na sila ang mga produkto, at para sa matanda ay nakakatuwa ang sitwasyon. Ngunit biglang naging seryoso ang boss at inutusan ang kanyang mga armadong security guard na pigilan ang dalawang binata. Nagpanik ang matabang kaibigan at sinubukang gamitin ang pangalan ng kanyang ama para makalusot sa gulo. Nagtanong siya kung anong klaseng produkto ang kanilang ide-deliver, at ipinaliwanag ng binata na ito ay ang kanilang mga organ. Lalo pang naging desperado si Yaniel at sumigaw kung paano aasahan ng kaibigan niya na hindi siya magpanik. Pagkatapos ay hinamon ng binata ang boss at tinanong kung hindi ba maglalakas loob bumili ang sikat na si Mr. Lowe. Nag-alok siya, sinasabing sa halagang 10,000, lahat ng kanyang organ ay pag-aari na ng matanda. Nagbigay ng kontra-alok ang boss at inalok ang 5,000, sinasabing mababa ang presyo sa merkado. Tinanggap ng lalaki at hiningi muna ang pera, nangangakong ide-deliver ang katawan sa loob ng 3 araw, at pumayag ang matanda. Inutusan ni Mr. Lowe ang isa sa kanyang mga tauhan na dalhin ang mga kontrata para pirmahan ng dalawa. Tinanong ng bida kung bakit iisa lang ang kontrata at humingi ng isa pa para sa kanyang kaibigan, na agad namang tumanggi. Binaliwala ang mga protesta, sinabi ng binata sa security guard na huwag siyang pakinggan dahil talagang nagbebenta siya. Pinilit ng security guard ang matabang lalaki na pirmahan ang kontrata habang tinututukan ng baril. Pag-alis sa lugar, sinigawan ng kanyang kaibigan ang kaibigan niya. Tinawag siyang hindi makatao dahil sa pagbebenta sa kanya. Sinabi sa kanya ng lalaki na huwag mag-alala, pero sinabi ng matabang kaibigan na si Lowe ay isang mapanganib na lider ng gang. Sa seryosong tingin, ibinunyag ng binata na sa loob ng 3 araw, mawawala na ang Lowe na iyon. Hindi naniniwala ang kanyang kaibigan, ngunit sinabi ng bida na paniniwalain niya ito sa Apocalypse. Sa harap ng isang malaking mansyon, tinanong ng isang realtor kung sigurado ang lalaki na iisang bahay lang ang gusto niyang rentahan. Kinumpirma niya ng may buong katiyakan at sinabi sa babae na hindi siya interesado sa iba. Walang maintindihan ang matabang kaibigan at nagtanong kung bakit bigla silang umuupa ng mansyon. Naalala ng bida na sa kanyang nakaraang buhay, ang mansyon na iyon ang pinakaligtas na lugar noong Apocalypse. Kaya nagpasya siya na dahil doon siya namatay sa nakaraang buhay, magsisimula ang kanyang bagong buhay sa mismong lugar na iyon. Nagbabala ang realtor na ayaw magparenta ng may-ari, ngunit nag-alok ang lalaki ng doble sa presyo ng renta. Kahit na sinabi niyang hindi ito tungkol sa pera, at tinaasan niya ang alok sa 5 beses ng presyo. Habang nakangiti, nag-alok ang binata ng 10 beses ng renta at sinabing kaya niyang bayaran agad ang unang buwan. Tuwang-tuwa, ginarantiyahan ng babae na makukuha niya ang bahay para sa kanya kahit na kailangan niyang magmakaawa sa may-ari. Pagkatapos ay sinabi niyang mayroon siyang isang kondisyon, gusto niyang ganap na i-renovate ang bahay bago lumipat. Biglang may lumitaw na isang matandang babae, sinasabihan si Senja na samantalahin ang pagkakataon kasama si Zack. Nagulat ang matabang kaibigan nang makita ang babae doon at nagtaka kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ng lalaki na simple lang at ang Zack Young na ito ay may mansyon sa komunidad na iyon. Nagpakita si Sinya ng galit at paghamak nang makita ang kanyang dating nobyo na nakatayo doon. Sinigawan niya ito at inakusahan ng paniniktik muli sa kanya matapos ang nangyari noong huli. Sumingit ang ina ng babae at sinabing hinding-hindi magiging interesado ang kanyang anak sa isang mahirap at walang kinabukasang estudyante. Nainis ang bida at tinanong kung mga tanga ba silang dalawa at sino naman ang maniniktik sa kanila. Na may mapanuksong ngiti, sinabi niyang maaari siyang kondenahin hanggat gusto nila, ngunit walang kinalaman sa kanila ang pag-upa ng bahay. Inismira ni Senya ang lalaki at nagdududang may pera itong pambayad sa 20,000 na buwan ng renta. Sa sandaling iyon, bumalik ang realtor at inanunsyo na ayos na ang lahat at ang renta ay 25,000. Gulat na gulat ang ina ni Sinya at hindi makapaniwalang narentahan talaga ng mahirap na lalaki ang mansyon. Kinutya siya ng babae at sinabing walang silbi ang pagsisikap niyang mapalapit sa kanya dahil ayaw niya sa kanya.
Iniisip ng bida at ng kanyang kaibigan na talagang baliw at delusyonal ang babae sa pag-iisip niyon. Sinabi ng kanyang ina na mababa ang renta at hindi ito sapat na dahilan para habulin niya ang kanyang anak. Ipinaalala ng realtor sa kanila na ang alok ay 10 beses ng presyo, at pumayag ang lalaki na magbayad kaagad. Natigilan ang mag-ina at nagdududa kung mayroon siyang 250,000 na pambayad. Walang kibo, ginawa ng binata ang transfer doon mismo at ipinakita ang resibo sa kanyang telepono. Ibinigay ng realtor ang mga susi at sinabing sa kanya na ang bahay para i-renovate ayon sa gusto niya. Nagtaka ang ina kung galing ba sa mayamang pamilya ang lalaki, at sinabi ni Xenia na imposible iyon, at iimbestigahan niya. Habang naglalakad sa kalye, tinanong ng bida kung kilala ng kanyang kaibigan ang pinuno ng pinakamalaking renovation company sa lungsod. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na mag-set up ng isang pulong at kinuwestiyon ng matabang lalaki ang plano na i-renovate ang mansyon. Sinabi sa kanya ng lalaki na huwag magtanong at i-set up na lang ang pulong dahil maiintindihan niya ang lahat ngayong gabi. Nakuha ng kanyang kaibigan ang pulong sa parehong araw dahil ipinagpaliban ng boss ang lahat para makipagkita sa kanya. Nagpasalamat ang bida at sinabing magpapadala siya ng isang truck ng instant noodles bilang regalo. Habang nakangiti, sinabi niya sa kanyang kaibigan na huwag mag-alala, dahil magugustuhan din ng kanyang ama ang regalo. Dumating sila sa kumpanya ng renovation, at isang empleyado ang nagsabi sa kanila na maghintay para sa CO. Nandoon din si Zinnie at ang kanyang ina, at sinabi ng matandang babae sa kanyang anak na siguraduhin ang isang magandang renovation. Pumasok ang dalawang magkaibigan sa waiting room, at tinanong ng receptionist kung mayroon silang appointment. Nagalit ang babae nang makita sila at inakusahan siyang sinusundan siya hanggang sa kumpanya ng renovation. Nawalan ng pasensya ang bida at nagtaka kung bakit palagi niyang nakakasalubong ang dalawang tangang ito. Pinagtawanan ni Xenia ang kaibigan ng bida at sinabing kahangalan na i-renovate ang isang lugar na hindi sa kanya. Nagpakilala ang lalaki sa receptionist at sinabing mayroon siyang nakatakdang pulong sa oras na iyon. Nagduda ang mag-ina na nandoon siya para sa renovation at inisip na nagpapasikat lang siya. Dumating ang isang matipunong lalaki na nakasuit at tinanong ang empleyado kung nasaan ang taong may pulong siya. Itinuro ng receptionist ang grupo at sinabing nandoon lang ang tao, naghihintay. Tuwang-tuwa ang ina ni Xenia nang makita si Mr. Zhao at pinuri ang impluwensya ni Zack. Pagkatapos ay lumingon siya sa bida at ipinamukha sa kanya ang pagkakaiba ng kanilang estado. Lumapit ang babaeng may pulang buhok at binati ang lalaki ng may ngiti sa kanyang mukha. Nalito si Mr. Zhao at tinanong kung mayroon ba siyang naka-schedule na pulong sa kanya sa sandaling iyon. Mabilis na sumagot si Xenia ng oo at sinabing siya ang taong nandoon para sa pulong. Tinanong ng lalaki kung ang pangalan niya ay Gavin Clark at sinabi ng babae na hindi at ang pangalan niya ay Xenia. Dahil sa kawalan ng pasensya, itinulak siya ni Mr. Zhao sa gilid at sinabihang huwag humarang sa kanyang daan. Lumapit ang bida at formal na nagpakilala bilang si Gavin Clark sa lalaki. Nagulat ang pinuno ng kumpanya sa kabataan ng lalaki at inanyayahan siyang mag-usap ng mas detalyado. Walang maintindihan ang ina ni Xenia at sinabi ng kanyang anak na malamang ay koneksyon ito sa pamamagitan ng mayamang pamilya ni Yaniel. Pagkapasok sa opisina ng manager, naghanda ang dalawa para pag-usapan ang proyekto ng renovation. Umupo si Mr. Zhao at tinanong ang kanyang batang kaibigan kung ano ang gusto niyang i-renovate. Na may kumpiyansang ngiti, sumagot ang bida na gusto niyang i-renovate ang isang buong mansyon. Sinabi ng lalaki na maliit na trabaho lang ito at ipapagawa niya ito sa kanyang design director. Ngunit iginiit ng lalaki at sinabing mas maganda kung si Mr. Zhao mismo ang personal na makikipag-usap. Sinabi ni Mr. Zhao na sa totoo lang, abala siya at mga malalaking proyekto lang ang kanyang hinahawakan. Tiniyak naman sa kanya ng bida na siya ay isang malaking proyekto, at tinanong ng lalaki ang tungkol sa budget. Ibinunyag ng lalaki na ang kanyang budget ay hindi bababa sa 30,000 at nagsimulang tumawa ang boss. Ngunit bigla, napagtanto ng lalaki ang halaga at lubos na nagulat sa kanyang narinig. Tinanong niya kung sigurado ang binata sa numero at kung hindi ba 3,000 ang ibig niyang sabihin. Na may kumpiyansang ngiti, kinumpirma ng lalaki na ang kabuuang budget ay 30,000. Lumitaw ang isang direktor para tumulong, ngunit agad siyang pinaalis ng boss at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Nagkomento si Mr. Zhao na sa perang iyon, makakabili na siya ng mansyon at nagtanong tungkol sa renovation. Bilang tugon, iniabot ng bida ang isang rolyo ng papel at sinabing naroon ang mga blueprint ng proyekto. Habang sinusuri ang mga papel, nagulat ang lalaki at tinanong kung nagtatayo ba siya ng isang kuta. Sinabi ng binata na kaya niyang magbayad ng higit pa kung kinakailangan at ang tanging hiling ay matapos ito sa loob ng kalahating buwan.
nahihirapan ang boss sa proyekto at sinabing para itong isang war bunker para sa apocalypse. Sinabi sa kanya ng lalaki na isipin na lang na apocalypse na at nag-alok ng paunang bayad na 20,000 $2,000. Sa determinadong tingin, tinanggap ng lalaki ang trabaho at nangakong pakikilusin ang lahat ng yaman ng kumpanya. Pag-alis sa lugar, nagpanik ang matabang kaibigan at sinabing kabaliwan na gumastos ng 30,000 sa isang inuupahang bahay. Nagbabala ang bida na malapit nang mawalan ng halaga ang pera, at tinanong ng kanyang kaibigan kung saan nanggaling ang pera. Ibinunyag niya na umutang siya ng 10,000, at sinabi ni Yaniel na sana ay totoo ang apocalypse. Sa labas, inasar siya ni Senya at tinanong kung magkano ang ginastos niya para makuha ang kanyang atensyon. Dahil wala ng pasensya, sinabihan siya ng lalaki na asikasuhin ang sarili niyang buhay at sinabing wala siyang pakialam. Ipinagmayabang ng ina ng babae na gumastos ang kanyang anak ng 1,000 at sinabing iyon ang tunay na kapangyarihan. Sumingit ang matabang kaibigan at sinabing walang-wala ang 1,000 dahil gumastos si Gavin ng 35. Nagsimulang tumawa si Senya at sinabing maniniwala siya kung 500,000 ito pero hindi 35,000. Hinamon siya ng bida. Tinanong kung tatawagin niya itong daddy kung totoong ganoon kalaki ang ginastos niya. Sinabi ng babae na naimbestigahan na niya at alam niyang 3,000 lang ang pinakamataas na nakuha niya mula sa kanyang bahay. Sumali ang kanyang ina sa biruan at sinabing tatawagin niya itong daddy kung totoong ginastos niya ang lahat ng iyon. May lumitaw na empleyado at iniabot ang kontrata na nakalimutang kunin ng lalaki nang umalis siya. Inagaw ng matandang babae ang papel at sinabing ilalantad niya ang kanyang kasinungalingan sa harap ng lahat doon. Ngunit pagkabasa sa dokumento, ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon at nalaglag ang kanyang panga. Tinanong ng kanyang anak kung ano ang problema, at natigilan ang ina nang makita ang halagang nakasulat sa papel. Sa itsura ng pagkapanik, ibinunyag ng babae na ang halaga sa kontrata ay talagang 35,000. Sa desperasyon, sumigaw siya na peke ang kontrata dahil imposible siyang magkaroon ng ganoong kalaking pera. Ipinagtanggol ng empleyado ang kumpanya at sinabing pinirmahan ng boss ang kontrata at hindi ito peke. Lumapit ang bida sa babae at sinumbatan siya sa kanyang pangako na tatawagin siyang daddy. Walang pag-aalinlangan. Sinampal niya ang babae sa mukha, na nagpatilapon dito sa gilid. Ipinagdiwang ng matabang kaibigan ang eksena at sinabi ng lalaki na oras na para umalis sila. Galit na sumigaw si Senya at isinumpa na hinding-hindi niya ito mapapatawad sa pagpapahiya sa kanyang ina ng ganoon. Pagsapit ng gabi, bumalik ang dalawang magkaibigan sa mansyon na kararating lang nilang rentahan noong araw na iyon. Walang maintindihan ang matabang lalaki at nagtanong kung bakit sila bumalik sa lugar na iyon. Ngumiti ang bida at sinabing na yun ay paniniwalain na niya ito na darating na ang apocalypse. Iniisip ng kanyang kaibigan na kakaiba ang kilos ng lalaki at alinman sa nabaliw na siya o totoo ang apocalypse. Nagrereklamo ang matabang kaibigan tungkol sa lamig at sinabing kakaiba ang panahon para sa kalagitnaan ng tag-araw. Hawak ang kanyang telepono. Sinabi ng bida na malapit nang may mangyari. Biglang may shooting star na dumaan sa kalangitan at sinabi ng lalaki na sa wakas ay dumating na ito. Hindi maintindihan ng kanyang kaibigan at nagtanong kung ano ang espesyal sa isang simpleng shooting star. Ipinaliwanag ng binata na malapit nang dumating ang apocalypse ngunit may ilang malinaw na senyales muna. Itinuro ng matabang lalaki ang langit, takot, at sinabing tila papalapit sa kanila ang bituin. Ibinunyag ng bida na nagbibigay ng mga kakayahan ang mga bituin, at iyon ang dahilan kung bakit naging base ang kapitbahayan. Naalala niya na isa sa mga bituing ito ay bumagsak sa mansyon at natagpuan ng isang magnanakaw. Nagpanik ang kanyang kaibigan at sumigaw na tumakbo ang isa dahil tatamaan sila ng bituin. Ngunit nanatili ang lalaki na may ngiti at sinabing ang pagkakataong ito ay sa kanya lahat. Sinubukan siyang pigilan ng matabang lalaki at tinanong kung mayroon ba siyang uri ng death wish. Binalot ng gintong liwanag ang katawan ng bida, at tila lumulutang siya sa hangin. Gulat na gulat ang kanyang kaibigan at iniisip na katapusan na dahil nadaganan si Gavin ng shooting star. Ngunit sa kanyang pagkagulat, maayos lang ang lalaki at sinabing 5 beses na tumaas ang kanyang pisikal na katangian. Habang may gintong aura sa paligid niya, lumingon siya sa kanyang kaibigan at tinanong kung naniniwala na ba siya ngayon. Natigilan ang matabang lalaki at nanlalaki ang mga mata, tinanong kung hindi ba nawala ang kanyang kaibigan. Ngumiti ang bida at sinabing hindi lang siya buhay, kundi nakakuha rin siya ng espesyal na kakayahan. Walang nakikitang pagkakaiba ang kanyang kaibigan at tinanong kung paano siya lumakas kung pareho pa rin ang itsura niya. Ipinatong ng lalaki ang kamay sa balikat ng matabang kaibigan, na nalito sa ginawa nito. Sa hindi kapani-paniwalang lakas, binuhat niya ang kanyang kaibigan sa ere gamit ang isang kamay lang, na ikinagulat nito.
na may kumpiyansang ngiti, tinanong ng lalaki kung sa wakas ay naniniwala na ba ang kanyang kaibigan sa kanya. Nagpanik ang kaibigan dahil mahigit 70 kilo ang timbang niya at madali siyang nabuhat sa isang kamay lang. Habang nakabitin sa ere dahil sa kanyang kasama, nagulat ang binata at nagtanong kung ano ang nangyayari. Na may kumpiyansang ngiti, sinabihan siya ng kanyang tagapagligtas na bumaba kaagad. Tumalon siya mula sa tuktok ng mansyon at sumigaw sa takot ang kanyang kaibigan, na kinatatakutan ang pinakamasama para sa kanilang dalawa. Ligtas na lumapag kasama ang kanyang kaibigan sa kanyang mga bisig, isang malakas na impact ang naramdaman sa lupa. Lubos na nagulat ang mas matipunong kasama at nagtaka kung ayos lang ba siya matapos ang pagkahulog. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng bida habang tinatanong niya kung naniniwala na ba ang isa sa kanya ngayon. Ang sagot ay oo, dahil nakaligtas siya sa pagtalon. Samantala, nasa loob ng bahay si Senya at ang kanyang ina at tinanong ng matandang babae kung ano ang tinitingnan ng kanyang anak. Sumagot ang babae na nakita niya ang isang shooting star na bumagsak malapit sa mansyon ni Gavin na kinaiinisan ng kanyang ina. Habang nakangiti, tiniyak ni Senya sa kanyang ina, sinasabing babalik si Zack para maghiganti kay Gavin. Narinig ng matriarch ang doorbell at tila nagulat sa biglaang ingay. Lumitaw si Zack Young sa pinto, masayang binati siya ng babae, at tinanong niya kung nasaan si Senya. Lumitaw ang dalaga na may mapang-akit na tingin, tinatawag ang pangalan ni Zack para makuha ang kanyang atensyon. Hinawakan siya ni Zack sa isang mapanuksong paraan at sinabihang magmadali dahil sobrang gigil na siya. Nandoon pa rin ang ina ng babae at sinabihan siya ni Zack na magpakulo ng tubig. Sinabi ni Senya sa kanyang nobyo na huwag magmadali at binanggit na lumipat na rin si Gavin sa kapitbahayan. Nagalit ng husto si Zack na nagngingit-ngit na naglakas loob si Gavin na magpakita bago pa niya ito mahanap. Ibinunyag ng ina ng babae kay Zack na umupa si Gavin ng mansyon sa kapitbahayan para mapalapit kay Senya. Sa galit na tingin, nangako si Zack na gagawa siya ng tawag na magpapagsisi sa kanyang karibal habang buhay. Sa galit na ekspresyon, tumawag siya at hiniling na makausap ang isang lalaking nagngangalang Bao. Susunod, isang neon sign ang nagpapakita ng pasukan sa isang lugar na tinatawag na box club. Sa isang ring, dalawang fighter ang naghaharap habang may sumisigaw sa mga manunood na ituloy ng isa sa kanila. Nasa telepono si Zack nakangiti, at nag-aalok ng 200,000 para asikasuhin ng kanyang contact ang isang tao. Si Bao, ang fighter na may mohawk ay sumagot na naiintindihan niya at babalik sa loob ng 2 oras. Sinabihan ng boksingero ang kanyang kalaban na itigil ang laban dahil may trabaho siyang gagawin. Nainis ang kalaban ni Bao, tinawag siyang mayabang na baguhan, at tinanong kung gusto niya ng totoong laban. Nagpakawala si Bao ng isang malakas na suntok sa kanyang karibal, na nagpatumba dito sa laban. Nagulat ang mga manunood. Nagkokomento na si Bao ang bagong underground boxing champion. Pabalik sa mansyon, tinitingnan ni Gavin ang abot-tanaw at nag-iisip na ito ang magiging mga unang yugto ng apocalypse. Nagrereklamo ang kanyang matabang kaibigan na malupit ang sitwasyon at hindi niya kailanman naisip ang ganitong kalunos-lunos na kapalaran para sa sangkatauhan. Tinanong ni Gavin si Yaniel kung ano ang plano niyang gawin sa buong sitwasyon. Sinabi ni Yaniel na susundin niya ang mga utos ng kanyang kaibigan at gagawin ang anumang sabihin nito. Sa pabirong tono, sinabi ng kanyang gabay na magsimula sa pamamagitan ng pagbebenta sa sarili niyang ama para makakuha ng pera. Sumagot ang binata na may mga ari-arian ang kanyang ama ngunit hindi maniniwala sa apocalypse. Iisipin niyang nabaliw na ang kanyang anak. Ipinaliwanag ng leader ng grupo na mawawala ng halaga ang pera sa loob ng 15 araw at mga supply na lang ang magiging mahalaga. Sumang-ayon si Yaniel at sinabing kahit bugbugin siya ng kanyang ama, ibebenta niya ang lahat hanggang sa malugi ang pamilya. Sa seryosong tingin, pinutol siya ng isa. Tinatanong kung ano ang problema. Nagtanong ang kanyang kasama kung ano ang nangyayari, at mabilis na dumating ang sagot, napapaligiran ang mansyon. Sa labas, pinalibutan ng mga tauhan ang bahay, at isa sa kanila ay nagbabala na hindi makakatakas ang target. Inutusan ni Bio ang kanyang mga tauhan na agarang sirain ang pinto ng mansyon. Isa sa mga nanghihimasok ang naghahandang sirain ang pinto gamit ang isang malaking maso. Sinubukan ng tauhan na gibain ang pinto ngunit itinulak pabalik ng isang hindi nakikitang puwersa. Sa loob, pinapanood ng dalawang magkaibigan ang bumagsak na lalaki, at tinanong ni Yaniel kung sino ang mga nanghihimasok. Nagulat si Bao at nagtanong kung napansin sila ng residente, iniisip kung siya rin ba ay isang sanay na manlalaban. Nakilala ng residente si Bao at tinawag siya sa kanyang buong pangalan, Duan Hu Bao. Nalilito, tinanong ng manlalaban kung paano sila magkakilala. Sa kanyang isipan,
Naaalala ng bayani ng bahay na si Bio ay isa sa iilang masuwerteng nakakuha ng kapangyarihan sa Apocalypse at napanatili ang kanyang kamalayan. Binantaan ni Bao ang binata, sinasabing hindi niya ito uurungan at ihiga siya sa kama sa loob ng kalahating taon. Na may kumpiyansang ngiti, sumagot ang tagapagtanggol ng mansyon na hindi rin niya ito uurungan at sinabihan ang umaatake na umalis na. Nainis sa ugali, sumugod si Bao para umatake gamit ang isang malakas na suntok. Iniwasan ng target ang atake habang iniisip na masyadong mabagal ang mga galaw ng manlalaban. Sinubukan siyang tamaan muli ni Bao, ngunit naiwasan muli ang suntok. Dumating ang ganting atake na may malakas na suntok sa tiyan, na nagpatumba kay Bao sa lupa. Nagulat ang mga tauhan nang makita ang kanilang boss sa sahig, na hindi makapaniwala sa eksena. Nahihirapang bumangon si Biao habang tinatanong siya ng kanyang kalaban kung susuko na ba siya. Tumanggi ang underground champion na sumuko, sinasabing hindi pa ipinapanganak ang taong makapagpapasuko sa kanya. Sa isang sipa, pinatumba siyang muli ng tagapagtanggol, na nag-iwan sa kanya na lubhang nasaktan. Tinanong niya si Bao kung anong masasabi niya sa laban, pero nanatiling nakahandusay sa sahig ang lalaki, sugatan. Sumagot ang mandirigma na hindi kapani-paniwala na maging ganito kawalang laban, pero tumatanggi pa rin siyang sumuko. Nakangiting sinabi ng kalaban na magiging boring kung madali siyang susuko at nag-alok ito ng paraan para iligtas ang kapatid niya. Gulat na gulat, tinanong ni Bao kung paano niya nalaman ang tungkol sa sakit ng kapatid niya. Isang imahe ang nagpapakita sa mandirigma na nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang may sakit na kapatid na may malungkot na ekspresyon. Ipinaliwanag ng misteryosong lalaki na lumalaban si Bao para makalikom ng pera para mailigtas ang kanyang kapatid, na may sakit na walang lunas. Si Bao, na ngayon ay puno ng pag-asa, ay nagtanong kung kaya ba talagang gamutin ng taong nakakaalam ng lahat ang kanyang sakit. Nakangiti, sinabi ng binata na siya lang ang nag-iisang tao sa mundo na nakakaalam kung paano siya maililigtas at dapat siyang maniwala. Naniwala sa kanya ang mandirigma dahil natalo siya at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin para mailigtas ang kanyang kapatid. Ibinigay ang kondisyon ng may ngiti, bugbugin si Zakyang ng todo para hindi makabangon sa kama sa loob ng kalahating buwan. Isang mabangis na tingin ang gumuhit sa mukha ni Bao habang pinaplano na niya kung paano niya pababagsakin si Zack. Tinipon ng mandirigma ang kanyang mga tauhan at inutusan silang sumunod sa kanya para isagawa ang bagong misyon. Nagtanong ang isa sa mga lalaki kung naniniwala ba talaga siya sa estranghero at kinumpirma ni Bao, sinabing siya ang kanyang huling pag-asa. Sa kanyang mansyon, iniisip ni Zakyang na nasa ospital na siguro si Gavin at oras na para siya naman ang kumilos. Kasama ni Zack si Sinia at tinawag siya ng babae na masama na may pilyang ngiti. Bigla na lang, ginulat si Zack ng malalakas na katok sa pinto. Nainis ang ina ni Sinia sa abala sa kalagitnaan ng gabi at lumabas para tingnan. Binuksan ng babae ang pinto at tinanong kung sino ang mga taong ito na pumapasok sa kanyang bahay. Sinabihan ni Bao ang babae na tumabi para mabilis silang makapasok. Pinagalitan ng ina ni Sinia ang mandirigma, tinawag siyang bastos sa pagpasok sa kanyang bahay. Tumugon si Bao ng isang malakas na suntok at sinabihan siyang tumabi sa kanyang daan. Nang makapasok sa mansyon, tinanong ni Zack kung tapos na ang trabaho. Nilapitan ni Zack si Biao at inabutan siya ng 200,000, sinabing hindi na niya kailangang pumunta ng personal. Ang sagot ni Bao ay isang malakas na suntok na tumama mismo sa mukha ni Zack. Natakot si Senya na makitang duguan ang kanyang nobyo at tinanong si Bio kung ano ang ginagawa niya. Hindi pinansin ng mandirigma ang pakiusap ni Senya at inutusan ang kanyang mga tauhan na sugurin si Zack. Sinimulang suntukin at sipain ng mga tauhan si Zack sa sahig ng may matinding galit. Nagmamakaawa ang biktima kay Bao na tigilan na ang pagbabanta sa kanya at sinabing itatapon siya ng kanyang pamilya sa kangkungan. Sinabihan ni Bao ang kanyang mga tauhan na itigil muna sandali ang pag-atake. Inis na sinabi ni Zack na malaking pagkakamali ang ginawa ni Bao sa pagsugod sa kanya. Hindi pinansin ng leader ng grupo ang kanyang mga salita at sinabihan ang kanyang mga tauhan na igapos at bugbugin ulit ang target. Nataranta si Zack at tinawag na baliw si Biao sa ginagawa nito. Tinanong ng umatake kung sino si Gavin Clark at humingi ng paliwanag para sa lahat ng ito. Habang nakabitin ng patiwarik, inamin ng target na may access lang siya sa 10,000 at kailangan ng approval para sa mas malaki. Hiniling ni Bao na i-transfer agad sa kanyang account ang 10,000. Nagpakita ang telepono ni Gavin ng isang text message na may abiso ng natanggap na pera. Sinabi ng kaibigan niya na nagpadala ng mensahe ang propesor tungkol sa isang practical training session, ngunit sinabi ng binata na hindi siya pupunta. Nang marinig na malapit sa North New City ang training, nagbago ang isip niya.
Nakangiti, nagpa siya ang binata na sumali dahil plano na niya talagang tuklasin ang lugar na iyon. Tumunog ang kanyang telepono, iniuulat na nagbigay si Zack Young ng 10,000 at naipadala na ang pera. Sa harap ng isang tindahan ng loto, naisip ng binata na tingnan ang mga tiket na binili niya. Naisip niya na kung mananalo siya sa loto, makakabili siya ng maraming supply para sa apocalypse. Ilang sandali pa, nagalit siya dahil hindi nanalo at nagtaka kung paano ito nangyari. Iniisip ng strategist na walang nagbago at baka isang hakbang na nauuna sa kanya ang nagpapatakbo ng mga pangyayari. Napagpasyahan niya na kailangan niyang humanap ng ibang paraan para makakuha ng malaking pera para makapaghanda. Nagtipon ang mga estudyante sa harap ng isang bus para sa finance practical training. Tinitigan siya ng mga babaeng nanloko sa kanya sa restaurant, inis, at tinanong kung naglakas loob pa siyang magpakita. May mapanuyang ngiti, tinanong niya kung bakit hindi siya maglalakas loob na magpakita. Kinompronta nila siya dahil sa pag-alis ng hindi nagbabayad sa restaurant at humingi ng paliwanag. Walang pakialam na ekspresyon, tinanong ng binata kung ano ang kinalaman niyon sa kanya. Isa sa mga babae na may sensual na ngiti ay humiling na bayaran niya ang utang, nangangakong gagawin nila ang lahat bilang kapalit. Yung isa, tuwang-tuwa, sinabing natuto na siyang maging masama at sa halagang 20,000, hindi na sila babalik sa dorm. Nakangiting pilyo, sinabi ng may utang na dapat muna siyang pautangin ng 40,000. Umalis ang binata mula sa mga babae ng may ngiti, handa para sa isang bagong plano sa pagkalap ng pondo. Sa bus, makikita ang mga estudyante na nakaupo habang tahimik na naglalakbay patungo sa lokasyon ng internship. Nagrereklamo ang matabang lalaki sa pagkauhaw at nagtanong kung may dalang tubig ang kaibigan niya, dahil may kinain siyang napakaalat. Sakto naman, isang babaeng may brown na buhok ang ngumiti at dahan-dahang nag-alok ng bote sa bida, kinuha niya ang bote at, walang pag-aalinlangan, inabot ito sa kanyang kaibigan na uhaw na uhaw. Sinabi ng dalaga na narinig niya ang nangyari sa kanyang ex, at umaasang malalampasan niya ito agad. Nakangiti, sinabi niya na masaya siya na sa wakas ay nakita niya kung sino talaga ang babaeng iyon. Dahil alam niyang nawalan siya ng pera, nag-alok ng tulong pinansyal ang babae, ngunit magalang na tumanggi ang lalaki. Ibinulong ng kaibigan na may gusto sa kanya ang babae, pero sinabihan siya ng lalaking maitim ang buhok na uminom ng tubig at manahimik. Sa wakas ay dumating na ang bus sa destinasyon at pumarada sa harap ng isang malaki at modernong gusali. Lahat ng estudyante ay bumaba ng sasakyan habang isang lalaking may salamin ang naghahanda na magbigay ng mga tagubilin. May nagkomento na ang third floor ang pinakamaganda at ang una ay puro manual na trabaho lang. Sinimulang basahin ng malakas ng instructor ang mga pangalan ng mga estudyante na mananatili sa inaasam na third floor. Nagdiwang ang mga maarte na babae sa kanilang magandang posisyon at sinabing kayang lutasin ng hunter na ito ang lahat. Tiningnan nila ang kaibigan ng bida at nagkomento na maganda siya ngunit walang mga koneksyon. May masasamang at mainggiting tingin. Plano nilang piliin ang inosenteng babae bilang kanilang susunod na target. Patuloy na binabasa ng lalaki ang listahan para sa second floor, tinatawag ang ilang pangalan ng ibang estudyante. Naiinis, nagreklamo ang matabang lalaki na hindi tinawag ang kanilang mga pangalan kahit para sa intermediate floor. Inayos ng instructor ang kanyang salamin na may seryosong tingin at inanunsyo na ang natitirang tatlo ay pupunta sa ground floor. Nag-alala ng husto ang babae, iniisip na wala silang matututunang kapaki-pakinabang sa pananatili doon sa ibaba. Pinagtawanan ng ibang mga estudyante ang grupo, ngunit nanatiling kalmado ang lalaki at hindi nagpakita ng reaksyon. Hindi ito pinalampas ng bida at nagtanong na may mapanuyang ngiti, kung ano ang naging batayan para sa katawa-tawang pagpili na ito. Inayos ng instructor ang kanyang salamin at sinabing napagdesisyonan na ang lahat ng kumpanya at paaralan kaya ito ay isang patas na proseso. Ngunit tinawanan siya sa mukha ng lalaking maitim ang buhok at sinabing ang pagsisinungaling sa sariling mga tao ay isang bagay na ginagawa lamang ng mga walang kwentang tao. Nagalit ang lalaki sa kapangahasan ng estudyante at nagtanong kung gusto ba niyang ma-expel sa pakikipag-usap ng ganoon sa isang nakatataas. Tinuro niya ang daliri, nangangatwiran na hindi patas dahil ang mayamang matabang lalaki ay nasa ground floor din kasama ng mahirap. Nawalan ng pasensya ang kaibigan at sumigaw na walang hiya ang instructor dahil humingi ito ng suhol sa kanyang ama para sa isang promosyon. Nagulat ang guro nang marinig ang kanyang maruruming gawain na isiniwalat sa harap ng lahat ng iba pang mga estudyante. Nakangiti, ipinakita ng matabang lalaki ang kanyang telepono at nagbabala na mayroon siyang record ng lahat kung sakaling gusto marinig ng sinungaling ang sarili niyang boses. Naging tensyonado ang kapaligiran sa pagitan nila habang sinusubukan ng instructor na panatilihin ang kanyang postura sa harap ng napakaseryosong akusasyon.
Bigla, isang estudyante na naka-brown ang nakialam, tinuro ang kanyang daliri at inakusahan ang dalawa ng kawalang galang sa mga guro. Sinamantala ng mga maarte ang pagkakataon para magkalat ng lason, sinasabing hindi dapat nakuha ng mga tulad nila ang internship. Tiningnan ng bida ng may paghamak ang sipsip at tinanong kung sino siya sa akala niya para sabihan siyang tumabi. Nainsulto ang lalaking nagngangalang Wangda sa pagiging binaliwala at sumugod, nagtatanong kung paano nang ahas ang lalaking maitim ang buhok na magsalita ng ganoon sa isang tulad niya. Walang pag-aalinlangan, sinubukan ng bully na suntukin ng patalikod ang mukha ng ating bida para magpakitang gilas sa kanyang boss. Sumigaw siya ng galit na galit at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na nunumpa na tatapusin niya ang lalaki doon mismo. Gayunpaman, sinunggaban ng lalaking maitim ang buhok ang kamao ng sumusugod ng may kahanga-hangang kadalian na parabang ang atake ay mula sa isang bata. Pinagpawisan ng malamig ang bully at nataranta ng mapagtantong hindi niya maigalaw ang kanyang kamay kahit 1 milimetro. Pagkatapos ay gumanti ang bida ng dalawang nakakahiyang sampal na malakas na lumagapak sa mukha ng kalaban, na ikinagulat ng lahat. Namumula at nagiinit ang mga pisngi, hinawakan ng lalaki ang kanyang mukha, hindi makapaniwalang nabugbog siya sa harap ng lahat. Desperado, tumakbo siya sa propesor na sumisigaw na nabaliw na si Gavin at kailangang parusahan agad. Sa isang tiyak na suntok, pinabagsak ng lalaking maitim ang buhok ang bully, at nawalan ito ng malay sa malamig na sahig ng parking lot. Nagalit ang propesor at inutusan siyang tumigil agad, humihingi ng paumanhin ngayon din. Ngunit hindi nakinig ang lalaki at nagpakawala ng isang malutong na sampal sa mukha ng instructor nang walang anumang awa. Nang makita ang eksena, nanginginig sa tuwa ang matabang lalaki at binati ang kanyang kaibigan sa tapang na labanan ang nakakainis na lalaking iyon. Gulat na gulat ang mga tao, nagtataka kung si Gavin ba talaga iyon dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na saktan ang guro. Napahiya, itinuro ng propesor ang kanyang daliri at sumigaw na ang estudyante ay tanggal na sa internship program magpakailanman. Sabi ng lalaking maitim ang buhok na wala siyang pakialam sa banta at nagpakawala ng isa pang malupit na suntok na nagpatulog sa lalaki. Nang nasa sahig na ang mga kaaway, kalmadong umalis ang dalawang magkaibigan habang tumatakbo ang babae para habulin sila. Tiningnan ng matabang lalaki ang kanyang kasama, takot, hindi maintindihan kung saan nanggaling ang ganoong lakas at biglaang kalamigan. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila ang mahiyain na kaibigan, tila nag-aalinlangan kung aling landas ang dapat niyang sundan ngayon. Sinubukan ng instructor na pigilan ang dalaga na sumama sa kanila, sinasabing hindi maganda para sa isang babae na makisama sa mga basagulero. Sinubukan din siyang impluwensyahan ng mga maarte na babae, sinasabing ang pagsama kay Gavin ay sisira sa kanyang propesyonal na kinabukasan. Pagkatapos ay hiniling ng bida na manatili siya sa internship at ipaalam sa kanya kung may mangyaring kakaiba doon. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang matabang kaibigan, sinabing oras na para asikasuhin ang mas mahalagang bagay. Dumating sila sa isang malaking logistics park na nag-iimbak ng mga supply na ipinapadala sa lahat ng pamilihan sa probinsya. Agad na hulaan ng kaibigan na ang plano ay hindi para magtrabaho kundi para kunin ang mga supply, at pinuri ng binata ang talas ng isip niya. Ngunit nataranta ang matabang lalaki, sinabing imposible na pagnakawan ang lugar na iyon dahil tiyak na mahigpit ang seguridad. Hindi pinansin ang takot ng kanyang kasama, nakita ng lalaki ang isang karatula na naghahanap ng empleyado sa pasukan ng isa sa malalaking bodega. May ngiti sa kanyang mukha. Lumapit siya sa isang grupo ng mga manggagawa at magalang na nagtanong tungkol sa bakanteng posisyon. Isang lalaking may masungit na mukha ang sumagot ng walang gana na mga babae lang ang tinatanggap nila sa ngayon. Nainis ang matabang lalaki sa karatula at nagtanong kung ano ang gagawin nila dahil bawal pumasok ang mga lalaki doon. Ngunit may plano ang lalaking maitim ang buhok at inutusan ang kanyang kaibigan na bumalik at sunduin agad ang mahiyain na babae. Samantala, nakikita natin ang loob ng opisina kung saan nagtatrabaho ang mga intern, nakatutok sa mga computer, nakatanggap ng tawag ang dalawang taksil, naghahanap ng isang pulong babae para sa isang Mr. Jiang. May masasamang ngiti. Tiningnan nila ang kaawa-awang si QQQ, na halos hindi alam ang panganib na malapit sa kanya. Lumapit ang mga peking kaibigan sa desk ng dalaga at nagtanong na may pilit na simpatya kung kumusta ang trabaho. Ganap na inosente, nagpasalamat ang babae sa dalawa, sinabing marami siyang natutunang bagong bagay sa araw na iyon. Ang may lilang buhok ay nagkunwaring kaibigan at sinabing natural lang na tumulong dahil magkaklase sila. Pagkatapos ay naghagis siya ng pain, tinanong kung nagkaroon na ng nobyo ang babae at ang sagot ay isang napakahiyang hindi.
Nagdiwang ang kaibigang may salamin at sinabing mayroon siyang perpektong pagkakataon para ireto siya sa isang mayamang nobyo. Takot, tumanggi siya, sinabing gusto lang niyang magtrabaho, ngunit iginiit ng mga kontrabida na maraming pera ang lalaki. Hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot, hinawakan nila ang babae sa mga braso at pilit siyang kinaladkad palabas. Malaki at marangya ang gusali, na nagpapakitang ang pagpupulong na ito ay magaganap sa isang napakapribado at kahina-hinalang lugar. Pagdating sa pinto ng silid, sinubukan ng biktima na pumalag ngunit itinulak siya papasok ng walang anumang awa. Sa loob, isang kalbo at matabang matandang lalaki ang umiinom ng tsaa habang sinusuri ang bagong kalakal na may tingin ng pagnanasa. Ipinakilala ng mga babae ang kanilang kasamahan na parang isang bagay, at ang dalaga ay nanigas sa takot. Nasiyahan. Pinapunta ng kasuklam-suklam na lalaki ang dalawa sa finance department para kunin ang malaking halaga para sa maruming trabaho. Nagpasalamat sila sa bayad, ganap na binaliwala ang malupit na kapalaran na inihanda nila para sa sarili nilang kaibigan. Paglabas ng silid, nagpaalam ang babaeng nakalila na may malupit na ngiti, iniiwan ang babae sa awa ng matandang lalaki. Malakas na sumara ang pinto, ikinulong ang inosenteng babae sa loob habang walang saysay siyang sumisigaw ng tulong. Ngumiti ang kasuklam-suklam na matanda at sinabing kung magiging masunurin siya, mas malaki ang kikitain niya kaysa sa ibang mga babae. Umatras ang babae papunta sa pinto na nanginginig at nagbabala na hindi siya ganoong klase, nagbabantang tatawag ng pulis ngayon din. Ngunit tinawanan siya sa mukha ng lalaki, isiniwalat na lahat ng seguridad ay sa kanya at walang darating para iligtas siya sa sitwasyong iyon. Nasukol, nagmakaawa siyang pakawalan, sinasabing gusto lang niyang magtrabaho ng payapa, ngunit patuloy na sumusugod ang kontrabida. Nawalan ng pasensya, nagpakawala siya ng isang marahas na sampal na nagpatalsik sa telepono mula sa kamay ng takot na dalaga, may hitsurang baliw. Sinabi niya na walang babaeng umaalis sa silid na iyon nang hindi dumadaan sa kanya at ginagamit muna. Sakto naman, ang teleponong nahulog sa sahig ay nagsimulang tumunog, ipinapakita ang pangalan ng bida sa iluminadong screen. Sa malayo, naglalakad ng payapa ang magkaibigan nang hindi naiisip ang panganib na kinakaharap ng kanilang kasamahan sa sandaling iyon. Napansin ng matabang lalaki ang tawag at sinabi sa kanyang kaibigan na tumatawag sa kanya ang mahiyain na babae. Sumagot ang lalaking maitim ang buhok ng nakangiti, nagtatanong kung ano ang nangyari, ngunit biglang naputol ang linya, na nagdulot ng pagkalito. Nawala ang kanyang ngiti nang mapagtantong naputol ang tawag sa isang kahina-hinalang paraan na nagpapahiwatig na may masamang nangyari. May masamang kutob. Nagbabala siya na may malubhang nangyari at tumakbo para bumalik agad sa gusali. Pabalik sa silid. Ang dalaga ay marahas na inihagis sa mga kasangkapan, mahinang bumagsak sa sahig. Inilagay ng matanda ang kanyang kamay sa ulo, nakakaramdam ng sakit, at sumigaw ng galit na hindi niya alam kung ano ang makabubuti sa kanya. Gamit ang mabigat na paa, tinapakan niya ang telepono, dinurog ang aparato at pinutol ang anumang pagkakataon ng komunikasyon. Dinilaan ng manyak ang kanyang labi, sinabing gustong-gusto niya ang mga walang karanasan at nangangakong gagawin siyang isang malaking tagumpay. Desperada, kinuha ng babae ang isang florera para ipagtanggol ang sarili, nanunumpa na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko sa kanya. Nawalan ng kontrol ang lalaki at nagpakawala ng isa pang malupit na suntok, pinabagsak ang babae at nangangakong pahihirapan siya ng husto. Samantala, sa pasukan, hinarang ng security guard ang daan ng dalawa, pinipigilan silang makapasok sa lugar. Nag-angas ang matabang lalaki at sumigaw, nagtatanong kung bulag ba ang guwardiya at hindi nakikilala ang batang amo doon. Malakas na itinulak ng lalaking maitim ang buhok ang guwardiya, inuutusan ang lalaki na tumabi agad. Nalito ang security guard sa kilos ngunit nag-atubiling pigilan ang di umano'y anak ng amo ng kumpanya. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataon at tumakbo papasok habang itinuturo ng matabang lalaki ang daan papunta sa elevator. Hindi pinakinggan ng lalaki ang mga protesta ng empleyado at nagpatuloy sa paglalakad na parang siya ang may-ari ng lugar. Nagkamot ng ulo ang lalaki na iniisip na kakaiba dahil hindi naman ganoon kabata ang ama ng boss. Biglang nag-sink in sa kanya at nanlaki ang mga mata ng mapagtantong naloko siya ng harapan. Desperado, nagsimula siyang sumigaw para sa mga dagdag na tauhan, nagbabala na may mga nanghihimasok na kadarating lang sa gusali. Ngunit mabilis ang magkaibigan at sumara ang mga pinto ng elevator na iwan ang mga guwardiya na sumisigaw sa likuran. Paglabas sa koridor ng tamang palapag, natagpuan nila ang dalawang taksil na nagtatawanan at nag-uusap. Nawala ang ngiti sa kanilang mga mukha at lumitaw ang takot nang makita nila ang bida na nakatayo doon sa harap nila. May nakakatakot na ekspresyon. Diretsahan niyang tinanong kung nasaan ang kanyang kaibigan ngayon.
Sinubukan ng may lilang buhok na magkunwaring walang alam at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon nang walang pahintulot. Lalong dumilim ang tingin ng lalaki habang nagbabala na hindi na siya magtatanong ulit. Nawalan ng pakiramdam sa panganib, itinuro ng babae ang kanyang daliri at sumigaw na hindi siya maaaring kumilos na parang isang salbahe doon. Mabilis na dumating ang sagot sa anyo ng isang malutong na sampal na tumama mismo sa mukha ng snob ng walang awa. Nanigas sa takot ang kaibigang may salamin habang pinapanood ang kanyang kasama na tumalsik dahil sa lakas ng suntok. Walang pag-aatubili, umikot ang lalaking maitim ang buhok at nagpakawala ng isa pang sampal, pinabagsak ang pangalawang babae sa sahig. Tinitingnan ang dalawang bumagsak at napahiyang babae, tinanong niya muli kung saan dinala ang mahiyain na dalaga. Umiiyak at nanginginig, itinuro ng kontrabida ang malaking pinto na nagsasabing nakakulong sa loob ang babae. Habang sumusugod siya, nagbabala ang babae na mapanganib ang boss at mahal ang magiging kabayaran ng pagpasok sa silid. Walang sinayang na oras, sinipa niya ang pinto ng may matinding lakas, na nagpatalsik sa kahoy papasok sa silid. Sa loob, sumisigaw ng tulong ang babae habang nagagalit ang matabang matanda sa biglaang pagkaantala. Nakita ng lalaking maitim ang buhok ang eksena at nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Hinihiling na pakawalan agad ng kasuklam-suklam na lalaki ang babae. Ngunit hindi na tinag ang boss at mayabang na nagtanong kung alam ba ng lalaki kung sino ang kanyang kinakalaban. Pumitik ng daliri ang kontrabida, inutusan ang mga security guard na pumasok at bugbugin ang mga nanghihimasok hanggang sa mamatay. Kaagad, lumitaw ang ilang unipormadong lalaki na may mga batuta, pinalibutan ang dalawang magkaibigan. Nanginginig sa takot ang matabang lalaki sa likod ng bida, ngunit nanatiling kalmado ang bida, hinaharap ang panganib. Sa pinto, nagdiwang ang dalawang taksil, sinasabing nararapat na mamatay ang lalaki dahil sa pagkakasala sa isang napakamakapangyarihang tao. Gayunpaman, sandali lang tumagal ang laban dahil mabilis kumilos ang binata, pinabagsak ang unang guwardidya ng isang tiyak na suntok. Sunod, sumugod siya na parang isang bagyo, itinapon ang mga security guard na parang mga basahang manika. Pinanood ng boss ang lahat ng nakanganga, hindi makapaniwalang ang kanyang pinakamagagaling na tauhan ay natatalo ng ganoon kadali. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng mga tauhan ay nakahandusay sa sahig na umuungol sa sakit mula sa natanggap na bugbog. Ngayon ay mag-isa at walang kalaban-laban, umatras ang matabang matanda sa sahig na nanginginig sa takot sa harap ng halimaw na iyon sa galit. Lumapit sa kanya ang lalaki na may nakamamatay na tingin, nagtatanong kung ano pa ang gustong gawin ng manyak sa babae. May malamig na determinasyon, nangako siyang sisiguraduhin na hindi na kailanman maiisip ng lalaki na hawakan ang isang babae sa kanyang buhay. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paa at buong lakas na inapakan ang pagkalalaki ng matanda, dinudurog ang anumang natitira sa kanyang dignidad. Isang sigaw ng matinding sakit ang umalingawngaw sa silid habang tumalikod ang lalaking maitim ang buhok at kalmadong lumakad papunta sa kanyang takot na kaibigan. Hinawakan niya ang kanyang mga balikat at nagtanong kung nasaktan siya, at umiyak ang dalaga dahil sa ginhawa na nailigtas siya sa tamang oras. Nang ligtas na ang mga babae, ibinaling ng bida ang kanyang atensyon sa dalawang taksil na nakatayo pa rin sa pinto. Nanginginig sila nang makita ang kanyang madilim na aura, napagtanto na ngayon na ang kanilang pagkakataon na magbayad sa kanilang ginawa. Nanginginig sa takot ang dalawang taksil at sinubukang gamitin ang dahilan na magkaklase sila para makatakas sa bugbog. Ngunit binaliwala ng lalaking maitim ang buhok ang dahilan at sinampal ang mukha ng may salamin, tinanong kung ganoon ba nila tratuhin ang isang kaibigan. Sunod, sinampal niya ang isa pang babae, nagbabala na kung hindi lang ito kapaki-pakinabang, binali na niya ang mga buto nito. Nang matalo ang lahat ng kaaway sa sahig, tinawag ng bida ang kanyang mga kaibigan para umalis agad sa maruming lugar na iyon. Tumakbo ang snob para tingnan kung kumusta ang boss at nangakong tatawag ng pulis para arestuhin agad ang mga nanghihimasok. Galit na galit, sinampal siya ng matanda habang sumisigaw na hindi niya maaaring isali ang pulis at humihiling na dalhin siya sa ospital. Pagkatapos, tumawag siya sa isang makapangyarihang kontak na humihingi ng agarang tulong para mawala sa mapa ang isang lalaki. Nasa kalye na. Nagpasalamat ang mahiyain na babae sa pagligtas sa kanya, pero ngumiti ang matabang lalaki at sinabing para saan pa ang mga kaibigan. Marahang ngumiti ang lalaking maitim ang buhok at tinanong kung ano ang mga plano niya sa hinaharap ngayong nawalan siya ng internship. Malungkot, sinabi niyang balak niyang maghanap ng trabaho pagkatapos ng internship pero ngayon ay tila hindi tiyak ang hinaharap. Pagkatapos ay iminungkahi ng lalaki na kumuha ng trabaho para sa kanya doon mismo, na ikinagulat ng matabang kaibigan sa ideya. Na-excite ang babae at tinanong kung magagawa niya ba talaga iyon habang lumitaw ang ngiti ng pag-asa sa kanyang mukha.
Bumalik sila sa warehouse kanina, kung saan nagtataka ang mga empleyado sa papalapit na grupo. Itinuro ng bida ang kanyang kaibigan at seryosong nagtanong kung gusto ba nilang kunin siya para magtrabaho sa lugar. Nag-atubili ang dalaga at sinabing nag-aral siya ng finance at sa tingin niya ay kakaiba na magtrabaho sa isang manual labor warehouse na malayo sa opisina. Pero sinabi ng lalaking maitim ang buhok na lahat ng trabaho ay marangal at ginagarantiyahan niyang magniningning siya kahit saan basta may dedikasyon. Tiningnan ng empleyado ang kanyang relo ng walang pasensya at tinanong kung tatanggapin niya ang bakante dahil malapit nang matapos ang shift. Itinulak ng lalaki ang kanyang kaibigan at sinabihang magrehistro agad at pumayag ang babae, medyo alanganin pa rin. Pag-alis, nagpaalam siya at hiniling na magsumikap siya sa trabaho at nangakong babalik para bisitahin siya sa loob ng ilang araw. Tumatawa, sinabi ng matabang lalaki na siya lang ang tatanggap na maging security guard na may degree mula sa isang sikat na universidad. Paliwanag niya, habang nakangiti, na dahil mismo sa kanyang pagiging inosente kaya niya nakuha ang kakaibang pagkakataon sa trabaho. Sa pagtatapos ng misyon, naghanda ang grupo na umalis, iniwan ang malaking logistics park. Bigla, may lumitaw na baril, nakatutok diretsyo sa ulo ng ating bida, na natigilan sa kinatatayuan. Itinaas ng matabang lalaki ang kanyang mga kamay habang nanginginig habang nakilala ng lalaking maitim ang buhok na mga tauhan iyon ni Mr. Lowe. Nagbabala ang isa sa mga lalaki na tapos na ang 3 araw na palugit at ngayon ay dumating na sila para kunin ang mga ipinangakong organ. Nagtago sa takot ang matabang lalaki, ngunit tinasa ng bida ang sitwasyon at napagtantong madali siyang mananalo. Pero isang malisyosong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang nagpasya siyang sumama sa kanila dahil magsisimula na ang totoong palabas. Ilang sandali pa, pumarada ang van sa isang abandonadong warehouse na malayo sa lahat, at pinababa ang lahat. Liblib ang lugar at perpekto para sa mga krimen habang mainat na inoobserbahan ng dalawang magkaibigan ang paligid. Isang tauhan na may salamin ang nagtutok ng baril at sumigaw ng walang pasensya na utusan silang magpatuloy sa paglalakad ng hindi lumilingon. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng bida, ganap na nakatuon sa kalaban na may nakamamatay na bagsik. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, inagawan niya ng armas ang bandido at binigyan ito ng malakas na suntok bago pa man ito makakilos. Umalingaw-ngaw ang putok sa warehouse habang ang tauhan mismo ang tinamaan ng bala mula sa baril na hawak niya. Magarang lumapag ang lalaking maitim ang buhok hawak ang umuusok na baril habang bumagsak ang katawan ng kalaban sa lupa. Gulat na gulat ang 3 pang kasabwat at galit na sumigaw na magbabayad ng mahal ang bata sa kanyang kapangahasan. Ngunit mabilis ang naging sagot sa pamamagitan ng sunod-sunod na tiyak na putok na nagpabagsak sa mga bandido isa-isa. Dumudulas sa sahig na parang propesyonal, binaril niya ang huling target nang hindi nagbibigay ng pagkakataong makadepensa. Nalaglag ang panga ng matabang lalaki, at pinuri niya ang hindi kapani-paniwalang pag-asinta ng kaibigan, sinasabing mukha siyang elite sniper. Naalala ng lalaki na sa nakaraang buhay niya, nagsanay siya ng husto sa pag-asinta para makaligtas sa apocalypse dahil wala siyang kapangyarihan. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang baril sa kanyang kaibigan na nagpanik, sinasabing wala siyang ideya kung paano gamitin iyon. Tinanong ng lalaking maitim ang buhok kung naglalaro ba siya ng video games, at sinabi ng matabang lalaki na pro siya kahit mali ang pagkakahawak sa baril. Pagkatapos ay sinabihan siya ng bumaril na isipin na laro lang ito habang sabay silang sumusugod sa loob ng mapanganib na warehouse. Nakita nila ang isang truck na kinakargahan at ilang kahina-hinalang kahon na nakakalat sa paligid ng patio ng lugar na iyon. Nakilala ng kaibigan ang logo ng isang sikat na kumpanya ng biotechnology at nalilito kung ano ang ginagawa nila doon. Naalala ng bida na sa hinaharap, ang kumpanyang ito ang tagapagligtas pero ngayon ay napagtanto niyang nagtatago sila ng mga sikreto. Napansin ng 2 armadong guwardiya ang presensya ng mga nanghihimasok at sumigaw kung sino ang nangangahas na pumasok sa lugar na iyon. Pero bago pa nila matapos ang kanilang sinasabi, 2 tiyak na putok ang tumama sa kanilang mga ulo na agad nilang ikinabagsak. Sinuri ng lalaki ang badge ng isa sa mga namatay, na kinukumpirmang mga empleyado nga sila ng korporasyong iyon. Sa unahan, kausap ni Matandang Lo ang isang blonding babae, ginagarantiya na sariwa ang mga bagong parte. Ngumiti ng may kasiyahan ang ehekutibo, sinasabing sa 2 lalaking iyon, sa wakas ay makukumpleto na nila ang batch na 6. Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda sa gulat nang makita ang kanyang paninda na malayang naglalakad at armado. Nalito ang babae at tinanong ng lalaking maitim ang buhok kung bakit nakikipag-ugnayan ang kumpanya ng biotechnology sa napakaraming tauhan. Hindi makakilos ang pinuno ng organ trafficking nang makita ang kapangahasan ng lalaki na dapat sana ay nakatali na ngayon.
Nang hindi nagsasayang ng oras, itinutok ng bida ang baril sa kanila na may malamig na tingin, determinado na tapusin ang lahat. Nang makabawi sa pagsasalita, desperadong sumigaw ang matanda at inutusan ang kanyang mga tauhan na agad na patayin ang dalawang bata. Ilang sundalo ang lumabas mula sa dilim na nakatutok ang mga rifle at nangangakong pupunuin ng bala ang mga nanghihimasok. Nagsimula ang barilan at sumubsob sa sahig ang bida, pinaputukan ang mga kalaban ng may tumpak na tumpak. Dumulas siya sa sahig habang umiiwas sa mga bala habang tinatamaan ang bawat target na lumitaw sa kanyang harapan ng hindi sumasablay. Pinanood ng matabang lalaki ang lahat na nakanganga, humanga sa supernatural na kasanayan ng kanyang kaibigan sa gatilyo. Galit na galit dahil nasira ang kanyang negosyo, nagmingit-ngit sa galit si Matandang Lo at inutusan ang lahat na sumalakay ng buong lakas. Sa nakakatakot na katumpakan, tinumba niya ang 3 tauhan ng sabay-sabay habang dumudulas sa sahig ng warehouse. Dumating ang mga reinforcement at nagulat sa bilis ng lalaki, sumisigaw na may pumigil sa kanya agad. Tinapakan ng blonding babae ang katawan ng isa sa mga bumagsak ng may paghamak habang pinagmamasdan ang gulo doon. Ang eksena ay parang digmaan na may mga katawan na nakakalat sa lahat ng dako habang hinaharap ng mga boss ang armadong dalawa. Habang nakatutok ang baril, nagbalik ng tanong ang lalaking maitim ang buhok kung ano talaga ang gusto nila sa lugar na iyon. Pinagpawisan ng malamig si Matandang Lo at sumigaw ng may galit na ang isang paslit na tulad niya ay walang karapatang malaman ang anuman. Dahil wala ng pasensya sa mga salita, binaril ng bumaril ang balikat ng kontrabida na agad sumigaw sa sakit. Hawak ang umuusok na baril. Nang asar ang bida na ulitin ng matanda ang sinabi niya dahil hindi niya narinig ng maayos. Nakaluhod at duguan. Sinubukan ng kriminal na panatilihin ang kanyang postura, sinasabing hindi siya natatakot sa mga batang tulad nila. Pagkatapos ay bumaling ang bida sa kanyang matabang kaibigan at malamig na inutusan na tapusin niya ang matanda ngayon din. Matalim at nakakatakot ang tingin ng lalaki, pinipilit ang kanyang kasama na kalabitin ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Nang makitang mamamatay na siya, bumunot ng nakatagong armas ang bandido at tumakbo habang sumisigaw na magpunta sila sa impyerno. Sa takot, ipinikit ng matabang lalaki ang kanyang mga mata at ipinutok ang baril na gumawa ng malakas na ingay sa loob ng walang lamang warehouse. Tiyak ang putok at tumama sa gitna ng noo ni Matandang Lo, na nanigas na hindi naiintindihan ang nangyari. Bumagsak ang katawan ng walang buhay, at tiningnan ng kaibigan ang baril na nanginginig, hindi makapaniwala na kumuha siya ng buhay ng isang tao. Binaliwala ng lalaking maitim ang buhok ang patay at nag-focus sa blondeng babae, sinasabing mas marami siyang alam kaysa sa basurang iyon. Umatras ang ehekutibo na natatakot, tinatanong kung sino siya at paano niya nalaman ang kanyang apelyido. Sa isang mapanuksong ngiti, sinabi niyang hindi mahalaga ang pangalan, pero kung igigiit niya, maaari siyang tawaging daddy. Galit sa kawalang galang, sumigaw siya na humihingi ng respeto ngunit pinutol ito ng isa pang biglaang putok. Tumama ang bala sa binti ng babae, at bumagsak siyang sumisigaw at tinatakot ang lalaki gamit ang kapangyarihan ng kanyang kumpanya. Sumisigaw sa sakit ang blonde habang hawak ang sugatang binti habang tinititigan siya ng lalaking maitim ang buhok na walang awa. Malamig siyang nagbabala na wala siyang pakialam sa mga walang lamang banta at hindi nito maililigtas ang kanyang buhay. Desperada, nagmakaawa ang babae para sa kanyang buhay, nangangakong sasabihin ang lahat ng alam niya tungkol sa maruming negosyo ng kumpanya. Nanginginig sa takot, inihayag niya na ginagamit nila ang mga organ na bigay ng matanda para magsagawa ng mga eksperimento sa mga tao. Kumunot ang noo ng lalaki na interesado at nagtanong kung anong klaseng McKeever tests ang ginagawa nila sa mga tao. Paliwanag niya, nagsasaliksik sila ng ebolusyon sa mga biological na armas at inaalok na dalhin siya sa lihim na laboratorio ngayon. Sa kanyang isipan ay lumitaw ang imahe ng isang halimaw na mantis na aalala ang mga nilalang na nakita niya sa Apocalypse. Nagulat ang bida ng mapagtanto na ang kumpanya ay lumilikha na pala ng mga karumal-dumal na iyon bago pa man ang katapusan ng mundo. Nalilito ang ehekutibo at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa isang lihim na proyekto na hindi dapat malaman ng sinuman. Sa isang madilim na ngiti, sinabi ng lalaking maitim ang buhok na hindi niya kailangang malaman kung sino siya kundi tanggapin ang sarili niyang katapusan. Binalot ng takot ang mukha ng babae nang mapagtanto niyang hindi siya makakaalis doon ng buhay anuman ang sabihin niya. Nang walang pag-aalinlangan, ipinutok ng bida ang kanyang baril, muling pinatahimik ang kontrabida magpakailanman sa warehouse na iyon. Bumagsak ang katawan ng babae ng walang buhay sa sahig habang pinagmamasdan ng lalaki ang eksena ng may malamig at mapanuring tingin. Yumuko siya malapit sa babae at nagsimulang kapkapan ang kanyang mga bulsa, naghahanap ng isang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanyang mga plano.
Sa kanyang swerte, nakahanap siya ng isang magnetic access card na pag-aari ng punong tanggapan ng masamang korporasyon. Itinago ng lalaking maitim ang buhok ang mahalagang bagay, alam na ito ang magiging susi niya para imbestigahan ang kumpanya mula sa loob. Samantala, binuksan ng matabang lalaki ang isa sa mga kahon ng truck at halos masuka, nang makita ang kakaibang laman. Sumigaw siya sa takot. Nagbabala na ang lalagyan ay puno ng mga organo ng tao na handa ng i-transport. Lumipas ang 3 araw, at nakita natin ang bastos na matanda kanina na sinasagot ang telepono na iritang-irita sa kanyang opisina. Bilang isang mamumuhunan, galit siyang sumigaw na hinihiling malaman kung bakit itinago sa kanya ang mga problema sa biotechnology. Ang kasuklam-suklam na kalbo ay galit na tumawag sa isang kontak, hinihiling na si Gavin ay patayin na sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, isang malakas na lalaki ang ngumiti at sinabing mayroon na siyang mga dapat pagbayarin at ipapadala niya agad ang kanyang mga tauhan. Samantala, sa mansyon, nakita natin na ang pangunahing istruktura ay pinatibay upang makayanan kahit isang tangke. Ipinaalam ng kontratista sa lalaking maitim ang buhok na ang panloob na bahagi na may tubig at bentilasyon ay magiging handa sa loob lamang ng 1 linggo. Bigla, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumapit sa kanila. Ipinakikilala ang sarili bilang si Tita Lo mula sa komite ng mga residente. Nakangiti, hiniling niya sa bagong kapitbahay na sumali sa grupo ng kapitbahayan, ipinapakita ang isang code para iskan niya. Kinuha ng lalaki ang kanyang telepono at tinanggap ang imbitasyon ng hindi iniisip na malapit nang ipakita ng babae ang kanyang tunay na kulay. Tiningnan ng kapitbahay ang mga karton mula sa konstruksyon, at sinabing papasok siya para kunin ang lahat para sa sarili niya ngayon. Hinarangan ng bida ang daanan, magalang na sinasabing hindi ito maginhawa dahil sila ay nasa ilalim ng konstruksyon. Ngunit ipinilit ng mapilit na babae na itulak ang lalaki at tinawag siyang kuripot dahil hindi ibinigay sa kanya ang basura. Sinusubukang maging pasensyoso, nangako siyang dadalhin ang mga kahon sa kanyang bahay sa loob ng 1 linggo para maresolba ang sitwasyon. Nagalit ang matandang babae at sumigaw na sa loob ng 1 linggo ay wala na ang karton at hiniling na kunin ang lahat ngayon din ng pilitan. Naubos ang pasensya ng bida at nagbago ang kanyang tono, inutusan ang babae na umalis bago siya magalit. Gulat sa sagot, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, tinatanong kung bakit niya minumura ang isang ginang. Nagdilim ang kanyang tingin habang nagbabala na kung hindi siya mawawala, makakatanggap siya ng isang sampal sa mukha. Tumakbo palayo ang kapitbahay na takot ngunit sumigaw na pagsisisihan niya ang pagiging walang galang sa matatanda. Malayo roon. Inilagay ng blondeng playboy na si Zack ang isang maleta na puno ng pera sa mesa sa harap ng isang lalaking may isang mata. Ngumiti ang assassin na may takip sa mata at sinabing handa na ang Vast Dragon Group na maglingkod sa batang amo. May puot sa kanyang mga mata, nagbabala si Zack na personal ang trabaho at hinihiling na si Gavin ay mawala sa mundong ito magpakailanman. Ginagarantiya ng pumatay na propesyonal siya at nangangakong mawawala ang target ngayon ng walang iniiwang bakas. Tumawa ang playboy na may masamang tingin at sinabing sa kapangyarihang mayroon siya kaya niyang durugin ang karibal na parang insekto. Samantala, dumating ang mga assassin sa Marangyang Hotel, kung saan nanunuluyan ang target sa presidential suite. Sinabihan ng lalaking may isang mata ang kanyang mga tauhan na manatiling alerto at palibutan ang lugar upang hindi makatakas ang lalaki. Sa isang malupit na ngiti, nagbabala ang leader na pumasok ng buong lakas dahil ayaw niya ng mga pagkakamali sa mahalagang misyon na ito. Sa loob, nagpapahinga ang lalaking maitim ang buhok sa sopa, iniisip na mula nang siya ay muling isinilang, lahat ay sumusunod sa kanyang plano. Inunat niya ang kanyang mga braso habang kinakalkula na sa loob ng 3 araw ay magsisimula na ang pinakamahalagang bahagi ng proyekto. Bigla, narinig ng kanyang mga tainga ang isang kahina-hinalang ingay na nagmumula sa pasilyo, sinisira ang katahimikan ng gabi. Sa labas, pinatay ng assassin na may takip sa mata ang ilaw at naghanda na pasukin ang madilim na silid. Sa pag-aakalang natutulog ang target, sinira nila ang pinto at pinasok ang lugar na may mga baril na nakahanda. Sumugod ang grupo, handa para sa pagdanak ng dugo, para mahuli ang lalaki na hindi handa sa kama. Sa loob ng ilang segundo, napuno ang silid ng mga armadong kriminal na hinahanap ang bawat sulok ng malaking suite na iyon. Biglang huminto ang leader nang mapansin na may ibang tao sa harap na humaharang sa kanilang daan. Itinutok niya ang baril at inutusan ang tao na manatili kung nasaan siya nang walang biglaang kilos. Ngunit ngumiti ng mapanukso ang malaking lalaki at itinuro ang kanyang daliri pabalik, nagbabala na siya ang hindi dapat gumalaw. Ito ang manlalaban na si Bio na nang-iinis sa mga mananakop, sinasabing hindi sila dapat maging pabaya ng ganyan.
Nagulat ang lalaking may isang mata na hinarap siya at napagtanto na maaaring nahulog siya sa isang bitag. Ipinaalala sa kanya ng manlalaban na ang huling grupo na sumugod sa lalaki ay nabugbog ng husto at nawalan pa ng pera. Sa likod niya, kalmadong nakaupo ang bida na parabang nanonood lang ng isang palabas. Nakangiti, sinabi niyang alam niyang hindi ito palalampasin ni Zack at magpapadala ng isang tao para subukang maghiganti. Naging seryoso ang tingin ng lalaking maitim ang buhok habang nagbabala na ngayon, maiintindihan nila kung sino ang kanilang kinalaban. Itinutok ng lider ng mga mananakop ang baril sa lalaki at tinanong kung paano pa siya nangangahas na maging arogante sa sitwasyong iyon. Sa likod lang, galit na sumigaw ang manlalaban na may mohawk, tinatanong kung nabaliw na ba ang tao sa pagsasalita ng ganoon. Binaliwala ito ng lalaking may takip sa mata at nagbabala na may malupit na ngiti na ngayon ang magiging katapusan ng linya para sa ating bida. Ang malaking lalaki sa tabi niya ay tila naubusan na ng pasensya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, handa nang simulan ang pag-atake. Nang hindi na nagsasayang ng oras, sumugod ang dalawang lider sa pasilyo, pinangunahan ang natitirang gang para sulungin ang target sa silid. Biglang huminto ang lalaking may isang mata nang makaramdam ng kakaibang presensya at inutusan ang lahat na manatiling alerto ngayon din. Itinutok niya ang baril sa isang anino sa unahan, inuutusan kung sino man ang nandoon na manatili at huwag gumawa ng kalokohan. Ngunit isang boses sa likuran niya ang nagsabing siya ang hindi dapat gumalaw habang isang malamig na bariles ang dumadampi sa kanyang ulo. Sa gulat ng lahat, tinraidor ng manlalaban na may mohawk ang grupo at ngayon ay nakatutok ang baril sa kanyang dating kakampi. Nagulat ang lider nang mapagtanto ang pagtataksil at desperadong sumigaw na nahulog sila sa isang patibong ng kaaway. Sa isang sadistikong ngiti, ibinigay ng traidor ang huling utos para tapusin ng kanyang mga tauhan ang kalabang grupo doon din. Nagsimula ang matinding barilan sa pasilyo, kung saan walang awa na pinaputukan ng mga tauhan ng manlalaban ang mga nagulat na mananakop. Sinubukang gumanti ng lalaking may isang mata, sumisigaw na nagdala ng tulong ang bata at inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin ang kanilang mga armas para lumaban. Nagkagulo sa lugar na may mga bala na lumilipad sa lahat ng dako habang desperadong sinusubukang mabuhay ng lider. Ngunit ang kalamangan ay nasa kabilang panig at isa-isang bumagsak ang mga tauhan ng lalaking may isang mata nang walang pagkakataong makadepensa. Nakasudlong sa sahig, hinarap ng boss ng mga assassin ang traidor at tinanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Malamig na ngumiti ang manlalaban at sumagot na dumating siya para tuparin ang kanyang misyon, napatayin ang assassin na pinadala ng playboy. Habang nangyayari ang masaker sa labas, nagpapahinga ang lalaking maitim ang buhok sa sopa, kontento na lahat ay nangyayari ayon sa plano. Inunat niya ang kanyang mga braso, iniisip na sa loob ng 3 araw, sa wakas ay magsisimula na ang pinakamahalagang yugto ng kanyang dakilang plano. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone na may mensahe sa grupo ng kolehiyo na nag-aabiso sa kanya na siya ay na-expel dahil sa masamang asal. Hindi nagsayang ng oras ang propesor at nagpadala ng mensahe sa grupo na minumura ang lalaki bilang isang walang trabahong tamad sa harap ng lahat. Ngunit gumanti ang lalaking maitim ang buhok sa pamamagitan ng paglalantad doon mismo na may lihim na relasyon ang guro sa asawa ng direktor ng paaralan. Nalaglag ang panga ng matabang kaibigan sa pasabog at tinanong kung paano niya natuklasan ang ganoong nakahihiyang sikreto. Sa kabilang panig ng screen, nagpanik ang lalaki at pinagpawisan ng malamig habang ngumingiti ang binata na ninanamnam ang kanyang paghihiganti. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, ang propesor mismo ang umamin sa lahat ng ito nang bumagsak ang moralidad ng tao. Desperado, inutusan ng propesor ang admin na burahin ang grupo at binantaan ang sinumang maglakas loob na ikalat ang usapang iyon. Tumatawa ng malakas, sinabi ng matabang lalaki na nasave na niya ang mga screenshot at ipopost niya ito sa forum ng paaralan para makita ng lahat. Tiningnan niya ng may paghanga ang kanyang kaibigan, napagtanto na ang lalaking maitim ang buhok ay laging may alas sa kanyang manggas para manalo. Ngunit hindi nagtagal ay bumigat ang pakiramdam nang maalala niya na iniisip pa rin ng ama ng lalaki na tuluyan ng nabaliw ang kanyang anak. Ginagarantiya ng bida na pagkatapos malutas ang isang huling bagay, papatunayan niya ang katotohanan sa kanyang ama anuman ang mangyari. Nagbago ang eksena sa isang tahimik na residential na kapitbahayan kung saan napapaligiran ng matataas na gusali ang madilim na kalye ng gabing iyon. Dumating ang dalawa sa kanilang destinasyon at tinanong ng kasama kung anong uri ng mahalagang pangyayari ang maaaring maganap sa lugar na iyon. Pinagmasdan nila ang isang modernong bahay na namumukod-tanggi sa kapitbahayan, na tila pag-aari ng isang mayaman na pamilya. Gayunpaman, sa loob ay iba ang katotohanan sa isang lasing at marahas na lalaki na may hawak na mabigat na bagay sa kanyang kamay.
Sa sulok ng silid, nakita natin ang isang kakilakilabot na eksena kung saan ang isang maliit na batang babae ay nakakulong sa isang hawla na parang hayop. Namumula sa galit ang mga mata ng lasing habang naghahanap siya ng mapagbubuntunan ng kanyang sama ng loob. Tinitigan ng batang babae ang halimaw sa likod ng mga rehas na may tingin na may halong takot at matapang na pagsuway. Inihagis ng lalaki ang isang basyong bote sa sahig, na naging sanhi ng pagkalat ng basag na salamin sa buong marumi at magulong silid. Sumisigaw siya, iniinsulto ang kanyang anak, sinasabing naubos na niya ang lahat ng perang iniwan ng kanyang ina bilang mana. Hinablot ang buhok ng bata, nagbabala siyang ibebenta niya ito para makakuha ng pambili ng alak bago ibenta ang bahay. Hawak ng lasing na ama ang kanyang anak sa buhok at sinabing namatay ang ina nito dahil hindi siya binilhan ng alak. Sa isang gawa ng katapangan at desperasyon, kinagat ng babae ang kamay ng umaatake ng may lakas upang makawala. Galit sa sakit, itinaas ng lalaki ang kanyang braso, handang bugbugin hanggang mamatay ang bata doon mismo. Ngunit sinira ang pinto ng kwarto sa isang malakas na sipa na tumama diretso sa halimaw. Malakas ang impact at nadaganan ng kahoy ang mapang-abusong ama habang pinapasok ng mga bida ang lugar. Tumayo siyang tulala at tinitigan ang mga nanghihimasok, tinatanong kung sino ang nangangahas na pasukin ang kanyang bahay ng ganoon. Tiningnan ng lalaking maitim ang buhok ang bata at nagtaka dahil sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nakarinig ng tungkol sa isang bata doon. Nakilala niya ang lalaki bilang isang kontrabida sa hinaharap na magkakaroon ng mga special na kapangyarihan sa Apocalypse. Sa kabilang buhay, ninakaw ng walang hiya ang mga supply ng gobyerno, na nag-iwan sa isang buong lungsod na mamatay sa gutom. Malupit ang kanyang sinapit, nilamon ng isang demonyong yelo at dinala ang mga yaman sa hukay. Napagtanto ng lalaki na dumating siya sa tamang sandali dahil kung natagalan pa, tinapos na sana ng kontrabida ang bata. Iniisip ng lasing na sila ay mga trafficker at nakikipagnegosasyon sa presyo ng kanyang anak. Sinasabing maganda ito tulad ng kanyang ina. Nawala sa sarili ang matabang lalaki nang marinig iyon at itinuro ang kanyang daliri. Tinawag ang lalaki na isang hayop na walang puso. Nanlalaki ang mga mata sa galit, sumigaw siya na mas masahol pa sa baboy ang tao sa pagbebenta ng sariling anak. Binaliwala ng ama ang mga insulto at nagturo ng bote. Inaakusahan ang dalawa na sila ang tunay na kriminal doon. Nagagalit, itinanggi ng kaibigan na siya ay isang trafficker at tinanong kung saan siya mukhang gagawa niyon. Sumugod ang lalaki na may hawak na bote, nangangakong bibiyakin ang ulo ng matabang lalaki sa gitna. Umalingaw-ngaw ang isang putok sa silid at tinamaan sa binti ang aggressor, bumagsak sa sahig bago pa makasugod. Ngumiti ng may pagmamalaki ang lalaking maitim ang buhok at pinuri ang pag-asinta ng kanyang kaibigan, na hawak ang baril na umuusok pa sa kanyang mga kamay. Hawak ang baril. Seryosong nagbabala ang matabang lalaki na hindi niya hahayaang makatakas ng hindi napaparusahan ang isang tulad niyang walang hiya. Sakto namang kinuha ng bata ang isang bote at hinampas sa ulo ang ama, na na-distract ng buong lakas. Nanlaki ang mga mata ng matabang lalaki sa gulat, hindi makapaniwala sa marahas na kilos ng maliit na bata. Inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa dumudugong sugat at galit na sumigaw, nangangakong tatapusin siya. Ngunit hindi umatras ang batang babae at ginamit ang basag na leeg ng bote para saksakin muli ang halimaw. Nakatumba sa sahig, sinubukang gumapang ng ama habang nagbabantang babalatan ng buhay ang sariling anak. Puno ng puot ang mga mata, itinaas niya ang bote, handang umatake muli ng walang takot. Sinubukan ng kaibigan na pigilan ang trahedya, ngunit pinigilan siya ng lalaking maitim ang buhok, sinasabing hayaan siyang magpatuloy. Pagkatapos, ibinuhos ng babae ang lahat ng kanyang naipong galit, paulit-ulit na pinapalo ang mapang-abusong ama. Alam ng bida na kailangan niyang ilabas ang kinikimkim na galit para hindi siya mabaliw sa huli. Sa wakas, huminto sa pagkilos ang lalaki at ang babae ay nanginginig na nakatayo sa ibabaw ng kanyang katawan. Natakot ang matabang lalaki nang makitang namatay na ito, ngunit malamig na sinabi ng bida na nararapat lang iyon sa kontrabida. Pagtingin sa oras, inutusan ng lalaking maitim ang buhok ang kanyang kaibigan na linisin ang babae at pakalmahin ito ng kaunti. Samantala, umakyat siya sa bubong at pinagmasdan ang mga mahiwagang ilaw na bumabagsak mula sa madilim na kalangitan. Nakangiti, napagtanto niya na ang malaking pagkakataon bago ang katapusan ng mundo ay dumating na sa wakas. Isang gininto ang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan at nagdiwang siya sa pagkakamit ng kapangyarihang labis niyang ninanais. Ngayon, ang kanyang isipan ay nakakapasok sa isang dambuhalang dimensional na espasyo na perpekto para sa pag-iimbak ng maraming pagkain. Pabalik sa realidad, narinig niya ang tunog ng mga sirena na mabilis na papalapit mula roon. Pagtingin sa ibaba, nakita ng bida ang isang police car na pumarada sa mismong harapan.
Isang nakapusas na kalbong lalaki ang itinuro ang gusali, ipinapaalam sa mga pulis na naroon ang crime scene. Inilabas ng mga pulis ang kanilang mga baril at naghandang pasukin ang lugar at arestuhin ang lahat sa loob. Nakikita natin ang babae na malinis na ngayon at nakasuot ng bagong damit, mukhang ibang-iba sa dati. Ngumiti ang matabang lalaki at nagkomento na pagkatapos ng masarap na ligo, ang batang babae ay nagpakitang isang napaka-cute na bata. Ngunit nagbago ang mood nang sumigaw ang kalbong lalaki na binalaan na pinalibutan na ng mga awtoridad ang gusali at papasok na sila. Bigla na lang, ang katawan ng patay na ama sa sahig ay nagsimulang magliwanag ng matindi, na nag-iwan sa impormante sa lubos na pagkataranta. Sa loob ng ilang segundo, ang bangkay ay natunaw at naging mga butil ng liwanag at ganap na naglaho ng walang iniiwang bakas o ebidensya. Pinapanatili ng lalaking maitim ang buhok ang kanyang kahinahunan at binalaan ang kanyang mga kaibigan na huwag magpanik dahil ang pagtakas ngayon ay hindi na ang pinakamagandang opsyon. Marahas na sinipa ang pinto at pinasok ng mga pulis ang silid na nakatutok ang mga baril at sumisigaw na walang gagalaw. May seryosong tingin, ginalugad ng opisyal ang lugar gamit ang pistola at kamay, hinihiling na malaman kung nasaan ang may-ari ng bahay na iyon. Napakunot-noo ang pulis na iritadong hinahanap ang suspek na iniulat ngunit wala siyang natagpo ang patay doon. Nalilito at pinagpapawisan ng malamig. Sinusubukang ipaliwanag ng kalbong lalaki na naglaho ang lalaki ngunit ang kanyang mga salita ay tila kabaliwan sa oras na iyon. Hindi pinansin ang baliw. Bumaling ang guwardiya sa dalawang estudyante at nagtanong kung ano ang ginagawa ng mga binata sa lugar na tulad nito. Inactivate ng bida ang kanyang actor mode at nagsinungaling, sinasabing siya ay isang malayong pinsan na dumalaw lamang sa kanyang mahirap na kamag-anak. Sinusubukang itago ng matabang lalaki ang kanyang kaba at ipinakilala ang sarili bilang isang kaklase na sumama sa kanyang kaibigan sa pagbisita. Naghihinala, lumuhod ang opisyal sa taas ng bata at marahang nakiusap na huwag itong matakot magsalita. Tumingin sa kanya ang bata gamit ang malalaki at inosenteng mga mata at sumagot sa mahinang boses na ang pangalan niya ay Sixie. Pagkatapos, itinuro ng lalaki ang kanyang daliri sa lalaking maitim ang buhok at itinanong ang mapanganib na tanong kung kilala ba talaga niya ang lalaking iyon. Tila huminto ang oras habang hinihintay ng lahat ang sagot ng bata, na maaaring magpakulong sa dalawa ngayon. Sa gulat ng lahat, kinumpirma niya ang kasinungalingan na nagsasabing pinsan niya ito at nabanggit na siya ng kanyang ina. Bumuntong hininga ng may ginhawa ang matabang lalaki habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo at ibinulong na kailangan nilang umalis doon sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi pinansin ng lalaking maitim ang buhok ang pagmamadali at lumingon sa ulilang babae, tinatanong kung gusto niyang sumama sa kanila. Tumango ang bata at nagbabala ang lalaki na pwede siyang sumama basta't hindi siya magiging pabigat sa grupo. Pagkatapos ay seryoso niyang tinanong kung marunong magluto ng instant noodles ang bata dahil iyon ay isang mahalagang kasanayan. Nagniningning ang mga mata, isinara niya ang kanyang mga kamao at masayang sinabi na eksperto siya rito, na nagpagaan ng tensyon. Nasiyahan sa sagot, ngumiti ang lalaking maitim ang buhok at tinawag ang lahat na umalis na doon bago pa magkaroon ng mas maraming problema. Sa kalye, nagreklamo ng gutom ang matabang lalaki at iminungkahing kumain ng maanghang na nilaga para makapag-relax pagkatapos ng matinding tensyon. Lipat sa isang marangyang mansyon kung saan nagbababala ang isang karatula na 3 araw na lang ang natitira bago ang ice apocalypse. Sa labas, nanginginig sa takot ang kaibigan, sinasabing hindi pa niya kayang harapin ang kanyang ama. Inilagay ng bida ang kanyang kamay sa balikat nito at sinabing kailangan nilang kumbinsihin ang matanda ngayon anuman ang mangyari. Sa loob, isang lalaking may bigote ang nagbabasa ng dyaryo at pinalayas ang mga binata, sinasabing wala siyang oras makinig sa kalokohan. Desperadong iginiit ng anak na malapit na ang katapusan ng mundo at kailangan nilang maghanda agad. Pero ang ama ay abala lang sa kanyang tsaa at sumigaw na umalis sila dahil iniistorbo nila ang kanyang sandali. Bigla, dumaan ang kamay ng lalaki sa ibabaw ng tasa, na naglaho sa isang iglap at naiwan lamang ang platito. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nakasalamin, nalilitong hinahanap ang kanyang inumin na misteryosong nawala sa mesa. Nakangiti, ipinaliwanag ng lalaking maitim ang buhok na hindi iyon mahika kundi ang superpower na sinubukan niyang ipaliwanag kanina. Nag-cruise ng braso ang matanda nang may pagdududa, sinasabing marami na siyang nakitang murang panlilinlang at hindi siya magpapaloko sa mabulaklak na salita. Dahil sa kawalan ng pasensya, nagpa siya ang bida na maging mas radikal at pinagliwanag ang buong sofa ng mahiwagang malaasul na ilaw. Sa isang iglap, naglaho ang muebles at napaupo sa sahig ang ama na sumisigaw sa takot dahil sa biglaang pagbagsak. Mula sa itaas, tumingin ang lalaki na may ngiti ng tagumpay at tinanong kung naniniwala na ba sa wakas ang tito sa kanilang sinasabi.
Kahit nasa sahig, inayos ng matigas ang ulong lalaki ang kanyang salamin at sinabing tumatanggi siyang maniwala na naloko siya ng 2 bata. Pagkatapos, inilahad muli ng bida ang kanyang kamay, handang ipakita na ang kanyang kapangyarihan ay tunay at mapanganib. Napaupo ang ama sa matigas na sahig habang nakatingin sa 2 lalaki, hindi maintindihan kung paano biglang naglaho ang sofa. Nanginginig, inayos niya ang salamin sa kanyang mukha, sinusubukang iproseso na kalalapag lang niya sa sahig. Nakatitig silang tatlo sa bakanteng espasyo sa silid kung saan dati ay may mabigat na muwebles na naglaho na lang sa hangin. Sumisigaw sa takot ang matanda, kinukumpirma na nawala ang bagay, habang nakangiting nagtatanong ang lalaking maitim ang buhok kung naniniwala na ba siya. Para subukan kung hindi siya nananaginip, sinampal ng malakas ng ama ang pisngi ng kaibigan nitong nakatayo sa tabi niya. Hawak ng kaibigan ang kanyang namumulang mukha, walang maintindihan, at nagtanong kung bakit siya sinampal ng walang dahilan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at sumigaw na totoo ito dahil naramdaman niyang sumakit ang kanyang kamay nang tamaan ang mukha ng binata. Nagbago ang eksena na ipinapakita ang asul na kalangitan at ang babala na 2 araw na lang ang natitira bago ang nagyayelong apocalypse. Sa telepono, makikita natin ang isang bank notification na kumukumpirma sa paglipat ng napakalaking halaga ng pera. Halos matumba ang matabang lalaki nang makitang nagpadala nga ng 700,000 mula sa account ang ama ng kanyang kaibigan. Inako ng lalaking maitim ang buhok ang pamumuno at inutusan ang kanyang kaibigan na mag-focus sa pagbili ng mga damit para sa malamig na panahon at mga supply para mabuhay. Samantala, nakikita natin ang kahanga-hangang harapan ng mansyon, na inayos upang magsilbing kuta sa katapusan ng mundo. Naglakad ang bida sa mga pasilyo, tinitingnan kung ang pagtatayo at pagsasaayos ay naging ayon sa kanyang hiling. May ngiti ng pagsang-ayon. Pinuri niya ang gawa ng kontratista, sinasabing labis siyang nasiyahan sa lahat. Inayos ng taong responsable sa trabaho ang kanyang salamin, at inamin na iyon ang pinakamahirap na proyektong ginawa niya. Ginagarantiya niya na sa sapat na supply, maaaring manirahan ng nakakulong sa bahay na iyon hanggang sa araw na mamatay sila. Kinakamayan ng bida ang tagapagtayo at nangangakong ililipat ang huling bayad sa lalong madaling panahon. Bago magpaalam, binalaan ng lalaking maitim ang buhok ang lalaki na mag-imbak ng pagkain at huwag umalis ng bahay sa mga susunod na araw. Nalito ang tagapagtayo sa babala at nagtanong ng natatawa kung may darating na super bagyo. Nakangiti, sumang-ayon siyang magpahinga ng kaunti dahil sobra siyang nagtrabaho sa nakakapagod na gawain ito kamakailan. Pagkatapos, ilang mga truck ang dumating sa mansyon na nagdadala ng toneladang mahahalagang supply para sa katapusan ng mundo. Ipinagmamalaki ng matabang kaibigan na binili niya lamang ang pinakamahal at pinakamahusay na kalidad ng mga gamit sa merkado. Masaya sa balita, iniutos ng lalaking maitim ang buhok na ibaba ang lahat sa villa para maiimbak niya ito sa kanyang dimensional space. Isang matandang kapitbahay at ang kanyang apo ang nagmamasid sa kilos, nagtataka kung magbubukas sila ng supermarket doon. Itinuro ng bata ang isang kahon ng matatamis at nagsimulang mag-tantrum, hinihiling sa kanyang lola na kumuha ng lollipop para sa kanya. Walang respeto sa ari-arian ng iba, binuhat ng babae ang kanyang apo para maabot nito ang kahon ng mga candy. Sakto namang tumakbo ang kasama patungo sa bida na may pag-aalala, nagbababala na may malaking problemang lumitaw. Desperado, nagreklamo siya na hindi niya maubos ang lahat ng pera dahil mayroon pa ring napakalaking halaga na natitira sa account. Madali itong nalutas ng lalaking maitim ang buhok at ipinadala ang kanyang kaibigan sa malalaking bodega ng butil upang bilhin ang lahat ng magagamit na stock. Naalala niya na sa hinaharap, ang mga butil na ito ay nanakawin ng mga kontrabida at nagpasya siyang sugpuin na ang kasamaan ngayon pa lang. Isang empleyado ang lumapit na nagbababala na hindi nila maihatid ang mga kalakal dahil may isang babaeng humaharang sa daan. Ipinapakita sa eksena ang walang modong apo na tumatalon sa ibabaw ng mga marurupok na kahon habang sinusubukang buksan ng lola ang balot. Dumating ang bida, galit na tinatanong kung ano sa tingin nila ang ginagawa nila sa pagpapakialam sa kanyang mga gamit. Sa sobrang kapangahasan, sinabi ng babae na gusto lang ng apo ng candy at hindi niya dapat pakialaman ang maliliit na bagay. Tinitigan ng bida ang mapilit na kapitbahay ng malamig na tingin, lubos na hindi sinasang-ayunan ang mapanghimasok at walang pakialam na ugali. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha nito na nagsasabing hindi dapat maging maramot ang mga kabataan at ang candy ay nagsisilbing paumanhin. Sinamantala ng matandang babae ang pagkakataon para hilingin na iwan niya ang lahat ng karton sa kanyang pinto para maibenta niya ito mamaya. Nawalan ng pasensya, itinuro ng bida ang labasan at sumigaw, inuutusan ang babae na maglaho agad sa kanyang paningin.
hindi pinansin ang sermon, nagdiwang ang pasaway na bata habang hawak ang dambuhalang lollipop na ninakaw lang niya mula sa kargamento ng iba. Galit na galit sa kawalan ng respeto, sumigaw ang lalaking maitim ang buhok na hinihiling na alisin ng babae ang bata sa ibabaw ng kahon ngayon din. Idinila ng pasaway na bata ang kanyang dila, nang aasar sa bida, at sinabing wawasakin niya ito sa ngalan ng mga halimaw. Ikinuyom ng bida ang kanyang mga kamao na may nakakatakot na ekspresyon at nagbabala na mas mabuting bumaba siya sa mabuting paraan o sa hindi. Nakialam ang lola, itinuturo ang daliri sa mukha niya, sumisigaw na lumayo siya sa kanyang mahal na apo. Ngunit nawalan ng balanse ang bata sa kahon at nahulog sa sahig, umiyak ng malakas at nagkukunwaring malubha ang sakit. Desperadong tumakbo ang matandang babae, binuhat ang bata at inakusahan ang lalaking maitim ang buhok na sinadya nitong saktan ang bata. May malamig na ngiti, sinabi niyang buti nga sa kanya at dapat silang matutong huwag hawakan ang hindi kanila. Malayo roon, pinagmamasdan ng dalawang mayabang na babae ang lahat at nagkomento na nabaliw na ang lalaki sa paggastos ng ganoong kalaking pera. Sabi ng kaibigang may bughaw na buhok, katangahan ang mag-imbak ng pagkain sa ganoong kainit dahil masisira lang ang lahat bago nila ito makain. Sumang-ayon ang may pulang buhok at tinawag ang isa pa na pumunta sa beauty salon, ginagarantiya na si Zack na ang bahala sa problema. Isang araw bago ang apocalypse, nakikita natin ang logistics park sa ilalim ng isang malinaw na asul na kalangitan na hindi nagpapahiwatig ng napipintong panganib. Nagbabala ang matabang lalaki na naubos na niya ang lahat ng pera sa pagbili ng 5 buong kamalig ng butil para sa kanilang imbak. Nakangiting nasiyahan ang lalaking maitim ang buhok at sinabing ang natitira na lang ay sunduin ang mahiyain na kaibigan at kolektahin ang mga butil para matapos na. Natagpuan nila ang babae na masipag na nagtatrabaho at masaya niyang sinabi na na-promote siya bilang warehouse supervisor. Nagbabala ang lalaki na tapos na ang kanyang trabaho doon at dapat siyang mag-resign kaagad upang sumama sa kanila. Ngunit bago umalis, humingi siya ng isang huling napakahalagang pabor na magtitiyak sa tagumpay ng plano para mabuhay. May seryosong tingin, ibinulong niya sa kanyang tainga na hinihiling ang mga susi ng pangunahing bodega para makapasok sa gabi. Nagulat ang dalaga sa matapang na kahilingan ngunit pumayag na tumulong, lubos na nagtitiwala sa kaibigang nagligtas sa kanya. Samantala, pinagmamasdan ng matabang lalaki ang lahat, hinahangaan ang kanyang katapatan at ang katapangan ng lalaking maitim ang buhok sa pagsugal ng ganito kalaki. Ipinaliwanag ng bida na kailangan niyang kunin ang mga butil bago makuha ng mga kontrabida sa hinaharap ang mga ito. Dahil sigurado na ang mga susi, naghahanda siya para sa huling yugto ng plano bago magyelo ang mundo magpakailanman. Sa kalaliman ng gabi, nagulat ang babae na makita ang lalaking maitim ang buhok doon at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa ganoong oras. Hiniling ng lalaki na maghintay siya sa loob ng bodega at binalaan siyang huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanilang presensya. May matinding tingin. Pinagtibay niya ang kahilingan na humihingi ng ganap na lihim tungkol sa kung ano ang mangyayari doon ngayon. Nagbabala siya na maaaring nakakagulat ang kanyang gagawin, ngunit nakikiusap sa dalaga na huwag gumawa ng kahit isang ingay. Namula ang babae at tumango, nangangakong mananahimik at susundin ang kanyang utos ng walang palya. Sunod, sinuri ng grupo ang dambuhalang mga tumpok ng kahon, na naglalaman ng lahat ng pagkaing nakaimbak sa lugar. Inabisuhan ng bida ang hepe ng bodega na ang kanyang mga tauhan na ang papalit ngayon, pinapaalis ang lumang koponan. Ibinigay ng lalaki ang mga susi sa iba pang bodega at nagpaalam, sinasabing tawagan na lang sila kung may kailangan. Nang bakante na ang lugar, tiningnan ng lalaking maitim ang buhok ang kanyang kaibigan at ngumiti, nagbababala na dumating na sa wakas ang oras para kumilos. Inilahad ang kanyang kamay, inactivate niya ang kanyang kapangyarihan at inutusan ang sistema na kolektahin ang lahat sa harap niya ngayon. Isang malaasul na liwanag ang bumalot sa paligid habang sinimulan ng special ability na sipsipin ang mga supply mula roon. Nawala ang mga kahon sa napakabilis na paraan, naiwang ganap na walang laman ang malaking bodega sa loob ng ilang segundo. Pinagmasdan ng dalawa ang ngayong bakanteng espasyo, humanga sa bisa ng kanyang kapangyarihan sa pag-iimbak. Bigla, bumalik ang manager dahil may nakalimutan siyang mahalaga at naglakad patungo sa bukas na pinto. Pagpasok, inayos niya ang kanyang salamin at halos matumba, nakitang ganap na malinis at walang laman ang lugar. Nag-shock ang lalaki, iniisip kung naghahalusinate ba siya dahil isang bundok ng pagkain ang biglang naglaho. Samantala, naglakad ang lalaking maitim ang buhok sa isa pang nakakandadong gate at kumatok ng bahagya, nagbababala na nakarating na siya roon. Binuksan ng babae ang pinto ng mahiyain at ngumiti ng may ginhawa nang makitang sinundo siya ng lalaki tulad ng ipinangako nito.
Masaya niyang ipinaliwanag na ang kanyang espasyo ay nagpapahinto ng oras, pinapanatiling sariwa kahit ang mainit na noodles sa loob ng maraming siglo. Nagtatanong ang kaibigan kung zero ba ang oras doon at sinabi ng bida na kailangan pa niyang saliksikin ng mas maigi ang mga detalye. Nakangiti, tumakbo siya para makahabol sa grupo habang ang lalaki ay kalmadong naglalakad sa pasilyo. Dumating sila sa harap ng isa pang dambuhalang tumpok ng mga supply na handa ng kolektahin ngayon. Inilahad ang kanyang kamay, inilabas ng lalaking maitim ang buhok ang kanyang malaasul na enerhiya para sipsipin ang lahat ng mahalagang stock na iyon. Sa isang iglap, nawalan ng laman ang mga estante at naglaho ang mga paninda na parang purong mahika. Itinakip ng babae ang kanyang mga kamay sa bibig sa sobrang gulat, hindi makapaniwala sa himalang kadarating lang niyang makita. Nakangiti, kinumpirma niya ang nagawa habang takot na nagtatanong kung paano nawala ang lahat ng napakabilis.